and or more. So kailangan lang din talaga nating kumbaga lahat ng ginagawa natin kaya yung worldwide, kailangan talaga nating unang-una isa puso, intindihin tapos gawin ng paulit-ulit. Okay? Kasi mga mentors, tulad po namin pioneer, kami po nila mentor Nika, nila mentor na Yumin, sa mga nauna po rito, mapapatunayan po namin sa inyo na talagang po ang magiging labanan po dito, hindi po yung galing. Okay? Hindi sapat talaga yung galing. Okay? Hindi rin sapat yung talino. Kailangan po talaga dito masipag. Okay? Kasi po yung mga masisipag, dyan po tayo gumagaling. Eventually, dyan din po tayo nagiging marunong. Kasi po ako, hindi naman po ako magaling, hindi naman po ako matalino, pero for me po, para po sa akin kasi, for me, saka para sa akin, no? Para po sa akin kasi, hindi kasi na po sa akin yung masipag ako kasi po galing po ako sa hirap talaga. Alam ko po yung sistema ng trabaho, 'di ba? Na trabaho na kung saan kailangan mong trabahuhin talaga para umangat talaga yung posisyon mo plus kasama na rin yung pagtaas ng sahod mo. Okay, sa negosyo naman po natin, ang maia-advise ko lang din naman po sa inyo, kailangan nyo lang din po itong trabahuhin isa puso tapos tuloy-tuloy po natin gawin. Kasi mababaliwala po lahat ng pinaghirapan nyo ngayon kasi po hindi na rin po talaga ako naniniwala sa mga taong magagaling. Kumbaga, bonus na lang yan sa mga taong maraming skills. Pero when it comes po sa attitude plus yung pagiging masipag, diyan po kasi bumabagsak, okay? So, advantage mo kung mabilis ka makapag-adapt ng mga learnings, okay? And kung matalino ka, advantage mo yon. So, i-take mo siya as your advantage. Then, kailangan mo ding sanayin yung sarili mo na maging masipag in this kind of business para at least yung negosyo mo tuloy-tuloy. Okay? So, bago ako mag-start, may papakita lang po ako sa inyo saglit, no? Kasi po, nung nag-start po ako kaya yung worldwide, ayan, saksi naman po dyan sila mentor Nika, sila mentor Naomi, na talaga pong nung nagsimula tayo, starts from the scratch. Para pong kayo. Okay? So, ang naging laban ko lang din po rito at yung pinanghawakan ko lang din po is yung nakita ko. Yung vision po. Okay? Tandaan nyo po, bibihira lang po talaga ang binibigyan ng vision po. Yung nakikita mo na yung magiging end result mo. And I hope sa ating 26 participants, hindi mo lang siya nakita as a big income. Okay? So, wag na natin pag-usapan yung products kasi I believe lahat naman tayo kahit papano natulungan ng products. So, pag-usapan na natin yung negosyo. Ano ba yung kailangan natin gawin para makuha natin yung big result, para matapos natin yung end result natin dito sa kay Iron Worldwide. Okay? So, kailangan po talaga natin dito na aralin yung negosyo natin. Pero before ako magsimula sa topic natin, ipakita ko lang po sa inyo before kung ano po yung ginagawa namin. Okay? So, nung nagsimula po kami kay Iron Worldwide, so kagaya nyo lang din po kami na ayan, nakikinig, nag-aaral, then nakikipicture po sa lahat ng transaction. Pero to cut the long story short, yung dati pong ginagawa namin na pagpapapicture, pag-aaral, eventually po kami na rin po yung nano sa situation nung dumating na po kami sa point na marami na po kaming kliyente. Okay? Para lang din po sila mentor na Yomi before, no? Nung marami po kaming mga transaction, okay, sila po yung nagpapapicture sa amin, yung pinagpe-pray din nila one time na sa susunod kuya kami naman. Kami naman yung magkakaroon ng maraming transaction sa office, sa DHL, kami na rin yung maraming ina-unbox. Ito na para makarelate din kayo. Mag-share screen lang po ako saglit, no? Para makuha kasi natin yung pag-close deal na mga higher package, yung mga techniques na yan. Ito yung kailangan nating no, kumbaga maunawaan. May ipapakita lang po ako sa inyo saglit, no? So, nung nag-start kami kay Iron Worldwide, wala pa po talagang malakas magpa-Jade. Wala pa po talagang malakas sa mga transaction when it comes sa pay-in. As in, totally wala pa po talaga. Okay? So, lahat po yan, ano yan, nakikipagpa-picture lang, may pay-in lang po yan. Siguro po, mga iilang gold, silver, copper, platinum, bibihira po talaga yung Jade. And para po sabihin ko sa inyo na sa tingin ko hindi isa tayo kundi tayo po talaga, kami,
sa amin po nagsimula yung may pinakamaraming pay-ins po talaga ng mga Jades. Okay, kaya nga po sa I Am Worldwide, kumbaga po, nabansagan ba tawag doon? Nabansagan tayong Jade Master at the same time, majority po ng buong taga I Am Worldwide, talaga pong na-invite tayo at tiningnan, kumbaga, tawag dito, inadapt kung paano po yung presentation na ginagawa natin. Okay? Ito po, pakita ko lang sa inyo saglit. Mentor na Yumi, mag-agree ka ha. Ito po mga mentors, no? Ito po, pakita ko lang po sa inyo, no? Kung gaano po, kung ano po yung nakikita nyo kila mentor na Yumi ngayon, kila mentor Mark, at sa mga leaders nyo na nasa taas, yan din po kami before. Kumbaga po, yung mga napagdadaanan nila ngayon, pinagdaanan na po namin talaga yan dati, na which is, nakikipagpa-picture lang po kami dati sa pera. Pag may mga transaction po yung mga mentors, inaabangan po namin kung sino may mga pay-ins. Nagpipicture kami sa pera, nagpipicture po kami sa mga transaction, and then one day sinasabi namin sa sarili namin na next time kami naman. Okay? So pakita ko po sa inyo mga mentors, no. Siguro po sa iba nakita na to, ano ko lang, no, bago tayo mag-start dadaanan ko lang to. Ito po yung mga transaction natin before, no. Ito is during pandemic and after pandemic. So makikita nyo po rito yung mga different transaction natin. Ayan, tignan nyo po, hindi pa ganun karami yan ha. So andyan po yung sila mentor na Yomi, pero sila mentor na Yomi, wala pa po yung mga transaction dyan. Saling ket-ket pa lang po yan. Nagpupunta lang po yan sa office para po magpa-picture. Tingnan nyo po mentors, kung ilang mga boxes, ilang box of 8, box of 7, ilang hundreds of o thousands of barley, yung ina-unbox po namin most of the time, gabi-gabi. Pero po, ayan, ang kasama ko lang po niyan, isang tao lang po si mentor Dan. Tapos pag sa bahay, patulong ko naman po yung asawa ko. Natutulog kami niyan, madaling araw or umaga na dahil po ina-unbox lang po namin yung mga products ng mga OFW. Bilangin nyo po kung ilan lang kasi. Kung gaano karami po yung mga ina-unbox namin, yung pinapadala po namin. Iba't ibang transaction po yan, makikita nyo dyan. Dito po, di ba? Isang padalahan po namin, ganyan po yung pinapadala namin. 1, 2, 3, 4, 5. Di ba? Napakadami po. Pero po ang nagpa-process yan, kami lang. So, ibig ko lang pong sabihin, kung nagsisimula kayo ngayon at nagpapapicture kayo, pumupunta kayo sa office kasi sumasama kayo dun sa may mga transaction, tandaan nyo po yan, darating yung time kapag hindi ka talaga tumigil, ginawa mo yung best mo, tinuloy-tuloy mo yung negosyo, darating po talaga sa point yung ginagawa nila mentor na Yomi, may ipapasa po nila yan sa inyo. Okay, ito po yung mga different transaction natin. Wala pa sila mentor na Yomi yan, sila mentor Jodeline yan. Wala pa po silang mga transaction yan. Sa amin pa lang po yan kasi most of that doon po sa Canada part namin. Okay? Ang transaction pa lang po nila Naomi, ilan-ilan pa lang po, mga paper bag pa lang. Tingnan niyo po kung gaano kadami ha. And try to imagine po, no? Kunwari, ibigay sa iyo yan ngayon. Nag-iisa ka lang or dalawa lang kayo. I know for sure kahit papaano sobrang mahihirapan ka dyan, di mo kakayanin eh. Kasi sobrang mahirap po talaga pag-unbox pa lang. Kami ni Mark, wala pa dyan, negative pa. Ito po, tingnan niyo yung mga different transaction natin ha. Kaya wag niyo pong iisipin na nagpapa-picture ka lang ngayon, parang walang nangyayari, pumupunta ka sa office, namamasay ka, hindi mo naman transaction, okay lang po yan. Ito po kasi yung mga magagamit natin sa pagko-close natin ng mga higher package, okay? Kasi ito yung magsisilbing katunayan at katibayan mo na yung negosyo at produkto mo, moving talaga siya even hindi pa siya sa'yo, okay? Kaya sobrang importante na magpapa-picture ka talaga kasi ito yung ipampopront mo eh. Okay, ito yung ipampopront po. Makikita nyo po to, no? Different transaction, different na mga kasuotan, syempre. Okay? So, ayan yung pinaprocess natin. One time, meron po tayong pinarocess. Isang araw lang po yan, worth 4.7 million. Okay? Ito, makikita nyo po rito. Ito po. Ayan, worth 4.7 million.
na products in RM Bogart. Ayan si Mentor JM. So we are here now at IM office at Green Hills, San Juan Green Hills. Sobrang dami po, sobrang in demand ng products natin, lalong-lalo na ngayong pandemic. And hindi lang po siya nakakatulong sa sakit, at the same time, pwede po siyang gawing business kagaya po ng ginagawa namin. So ito po yung ilan sa mga pinapadala namin sa US and Canada. US, Canada, ayan, Saudi, Kuwait, Norway, halos worldwide po talaga siya. Imagine niyo po, siguro kukonti pa lang yung participation nila Mentor Naomi diyan. Wala pa, as in, parang wala pa yata Mentor Naomi, no? Ayan, ganyan po siya kadami, no? Hindi lang po one time, hindi lang po siya tsamba. Kumbaga po talagang totoo siyang totoong mangyayari. Pero dapat kasi fully equipped talaga eh. Mamaya ano po natin 'yan, no? Madudugtungan natin 'yan, no? Para mangyari po kasi yung bagay na 'to, kailangan talaga sa iyo magsisimula as ikaw na fully equipped ka, knowledgeable ka, marunong ka mag-present, alam mo yun. Ito mga mentors, no, talagang nakaka-overwhelm din yung mga transaction na ganito. Kasi dati iniisip namin pa-picture lang kami. Nung sinasabi nila Mentor Jean, ang nasa isip namin, mangyayari ba talaga sa amin yan? Parang hindi naman kasi hindi naman kami magaling mag-present, wala kaming connection. Alam mo yun, puro negative yung pumapasok sa isip namin. Pero kasi alam niyo mga mentors, ibibigay talaga ni Lord yung right blessing sa mga right person na ready na, 'di ba? Na talagang mag-handle nung kaya niyang ibigay na mga blessings sa atin. So, kahit ngayon, no, kaya nyo namang sagutin, ready ka na ba sa isang malaking resulta, malaking organization, maraming transaction na paulit-ulit na ibibigay sa ni Lord? Kaya nyo pong sagutin yan. Merong sasagot ng yes, merong hindi pa, merong 50-50. Alam niyo yun? 'Di ba? Kumbaga makukuha natin yung sagot mismo sa sarili natin eh. So, kaya pala hindi pa binibigay yung mga resulta na gusto natin kasi unang-una, hindi pa tayo fully prepared para doon sa mga blessings na yon. Okay? So ito lang ginagawa namin ni Mentor Sheila. Pero alam niyo mentors, sobrang napakahirap. 11 yung buy one take one niya. Plus yung dalawang naunang copper. O ito muna. Mga mentors, product transaction pa lang, alam mo yung pagpila mo pa lang sa office, pag-unbox mo pa lang, pag-uwi mo pa lang sa bahay. Ngayon nga mas mabilis eh. Ito, alam nila Mentor Naomi yan, nila Mentor Nikan. Dati, pag pumupunta kami sa office ng hapon, umuwi kami niyan kundi alas 11, alas 12, o alauna, lalo na pag may promo Dati ganun kami umuwi para lang pumila sa mga transaction. Ngayon kasi marami ng mga business center eh. So marami nang kaya mag-accommodate. Okay, dati talaga sobrang pahirapan. Ayan, true, super paguran, yung kain mo talagang alam mo yon. Doon maaga kang pupunta pero gabi kang uuwi. Okay? So ayan, nakita niyo naman different transaction. So gusto mo ba na mga ganitong transaction? Kaya nga pag pumupunta kami sa office, 'di ba, yung mga IM movers, IM distributor, nagme-message yan, Mentor Ryan, nasan ka na? Pwede ba magpa-picture? Ganito ganyan kasi bago kami magpunta ng office, nagpa-post na kami, may process kami ng ganito, ganyan. Alam mo yung sobrang sarap sa pakiramdam na yung dating pinagpe-pray mo lang, yung parang imposible sa'yo, pero talagang ibibigay eh. Unang-una dapat maniwala ka. And for sure, dito sa 29 participants na to, merong may doubted pa, alam mo yon, medyo hindi pa sigurado, pero ako na po magsasabi sa inyo, kung ano yung nangyari sa amin, nangyari kila Mentor Naomi, kila Mentor Jonelyn, pababa, mangyayari din po sa inyo. As long as hindi kayo hihinto, patuloy niyong inaaral ang negosyo, patuloy niyo siyang sinishare, patuloy kayong humahanap ng mga taong kakausapin at mga taong ibibuild, talagang makukuha niyo rin po yung ganitong mga transaction at mga result. Sureable po yan, okay? So, ito po, no, kita niyo naman po, no, iba't ibang transaction. Ayan, hindi ko na rin po iisa-isahin, pero, ayun, no, kami lang po yan. Pag nagpupunta po kami talaga sa DHL, kundi kami tatlo, apat, ganyan lang po pag nagpupunta kami. Pero sobrang dami po, tama? Okay? So, ayan mga mentors, ayan po yung, kumbaga, diyan magsisimula yung
topic natin papunta doon kung paano ba makapag-close ng higher package, yung mga techniques, alam mo yan. Okay. So ayan, sobrang dami. Sobrang nakakaano, 'di ba? Okay. So hindi ko na rin po iisa-isa yung mga mentors, no? Ready na po ba ang lahat? Type, I am ready. Ready na po ba? Okay, I am ready. So sabi ko nga po, basic lang to. Okay, basic. To give you an idea, ang pinaka-push po kasi ng negosyo natin, it's all about the products. Alam naman po natin yan, tama. Pero hindi lang po talaga siya about, kumbaga yung barley. Yung titingnan mo lang siya as barley, ganito lang siya tinitimpla, ito yung amount of water, ganito, ganyan. Marami po kasi siyang pasikot-sikot. Unang-una po, kailangan talaga, nagagamit natin. Dito po ba sa 28 participants, lahat po ba nakagamit na ng barley? Basic po yung pag-uusapan natin pero it really matters po ito ha. Talaga pong ano eh, ito yung mga dapat na meron ka, nagagawa mo para at least, alam mo yun, maiparamdam mo rin doon sa taong kausap mo na totoo lahat ng sinasabi mo. Sabihin na po natin lahat tayo nakagamit ng barley. Okay, nakagamit ng barley. 'Di ba sabi nga po, be a product of our own products. Do not depend sa sasabihin ng iba, ano ba yung lasa, paano timplahin. Ganyan po kasi ko dati, nagde-depend lang po ako sa sinasabi ng mga mentor, okay? Na mga training kasi ang reason ko naman po, wala akong pambili. Aminado po ako doon, wala akong pambili kasi kahit papano yung 500 pesos, mahal po sa akin yon on that time. Okay? Pero I realize, ngayon po kasi, 'di ba? Kailangan mo siyang matikman, 'di ba? Matikman, malaman kung ano yung lasa at kung paano timplahin. Tapos, ang barley po natin, marami po kasi mga tanong dyan eh. Ano yung benefits? Okay, ano yung mga benefits ng products natin? Kasi kailangan ng more information ng mga kliyente natin eh. Lalong-lalo na kung ang concern ng kausap natin, it's all about health. And alam naman po natin, most of or majority ng mga taong kausap natin, ang pinaka-concern po niyan is health. Tama? So kung hindi magtutugma yung gusto nilang marinig sa sagot mo, 'di ba? For sure, 'di ba? For sure kahit papaano medyo magkakaroon ng ano yan eh, hesitation yan eh. Alam po ng mga kliyente natin yung talagang marunong sa nagmamarunong yung mga bago doon sa mga matatagal na. Kahit ikaw naman po alam mo yan eh, 'di ba? Kapag ikaw nakikinig ka ng mga nagte-train or mga trainer, alam mo kung sino yung ay bago lang to kaya ganun lang yung bagsakan niya. Okay, sa mga kliyente natin, sobrang importante sa kanila na mabigay natin yung needs niya. All about products. Marami pong pasikot-sikot. Anong pagkakaiba ng barley natin sa other barley? Di ba alam naman po natin yung ibang barley, Salveo, Santi Barley, tapos yung mga ibang flavor pa ng barley. So kailangan maitaas natin yung barley natin compare sa other barley. Mabigay natin yung difference ng barley natin sa other brand ng barley. Okay? Anong pagkakaiba ng barley natin sa kanila? Saan yung galing yung barley natin? Bakit Santi Barley yung unang naiisip ng mga kliyente pag sinabing barley? Bakit Santi Barley yung unang naiisip? Kasi nga po, si Miss Maritoni Fernandez, ang unang pinromote niya is yung Santi Barley, na which is ang Santi Barley ginagamit yung Amazing Pure Organic Barley natin. Alam po ba ng lahat yon kung bakit Santi Barley yung unang pumapasok sa mga kliyente natin na yan yung ginamit ni Miss Maritoni Fernandez na Santi Barley? Alam niyo po ba yon na ang pinromote po na ni Maritoni Fernandez before is yung Santi Barley na which ginagamit naman po is yung Amazing Pure Organic Barley from Australia? Alam po ba ng lahat yon? Yes po. Oo, 'di ba nag-overstep lang naman yung Santi Barley doon sa Australia na which is kaya kinat ni Miss Maritoni Fernandez yung connection niya sa Santi, tama? Okay? And then marami kasing mga tanong eh. Maraming tanong about barley natin. So kailangan natin alamin more about barley. Tapos kailangan nyo rin kumalap ng mga testimony. Kasi pag nagpe-present ako, marami akong mga pinapakitang testimony. Unang-una na rin dyan yung testimony ni Mentor Naomi. Okay? So, aside sa pinapakita ko yung testimony ni Mentor Naomi, pinapakita ko sa kliyente na kakilala ko personally si Mentor Naomi.
Kaya sobrang pwedeng gamitin nyo si Mentor Naomi. Kasi yung sakit ni Mentor Naomi, very rare lang din yon. Okay? At hindi din siya basta-basta sakit. So kung bakit importante na kailangan kumalap tayo ng mga testimony, kasi ito yung katunayan eh. Kasi meron tayong ma-encounter na mga kliyente na same case kagaya ng mga nagte-testify sa I Am Worldwide. Akala kasi natin nagte-testify lang yan, pinapakinggan mo lang. Yung mga nilalabas sa mga GC natin, sa mga Facebook, ikalap mo yon. Kumbaga, i-album mo yon para at least kung anumang uri ng sakit meron yung kliyente mo, meron kang nagmi-mirror. Meron kang ipapakita. Okay? Nagigets po mga mentors? Very important kasi kala natin barley lang, 'di ba? Barley ganito templahin from Australia, meron 68 micronutrients. Hindi po, meron pong mga kliyente na sobrang ano bang tawag nung pag nagtanong, sobrang mabusisi, mausisa. Okay? So kailangan masagot natin siya. And ako po kasi pag sumasagot ako sa mga kliyente at mga tinutok ko, kahit hindi pa po nila tinatanong, nasasagot ko na po. Paano nasasagot ko na? Ibinibigay ko na lahat ng benefits, pinapakita ko yung mga nagte-testify, yung mga artista, yung mga doktor, yung mga foreigner na gumagamit, yung mga batang gumagamit, para in the end of the day, wala na po silang question. Kasi maraming tanong yan eh. Meron tanong sa isip nila yan eh. Okay. So, in that way, kapag binibigay mo na lahat ng needs nila na malaman regarding sa barley, hindi na po magtatanong yan. Okay? And of course, labas na natin yung products, pag-usapan natin yung negosyo, dito po ba sa 32 participants, lahat po ba dito kaya na po mag-present? Type 1 nga po. Kaya na po ba mag-present ng 32 participants dito? 1. Mentor Russell, nandyan, no? Siguro po majority, no? Okay. So, hindi po kasi tayo makakarating doon sa pag-close ng higher package kung hindi po tayo marunong mag-present. Kami po, ako po especially, ito po yung unang inaral ko na hindi ko kagad in-apply. Okay? 6 months na po ako sa negosyo, inaaral ko po siya on my own, pinepresent ko po siya sa nanay ko, sa kapatid ko, ng paulit-ulit, pero takot po akong i-present sa tunay na kliyente. 6 months na po ako. Sobrang tagal po, tama. Pero I understand na yung presentation natin, kaya po siyang pag-aralan within a month or less than a month. Kaya na po siyang i-present. Ang unang pinag-aralan ko po mga mentors, yung formal presentation. Kasi po during pandemic, dito po sa Team Lions namin, nila Mentor Roan, nag-gather po kami ng Zoom presentation, nag-i-invite po kami ng mga clients para po mag-present kami. Merong presenter, meron host, merong closer. So medyo madalas din po ako nagpe-present, pero pag nagpe-present ako, nakikita ko po yung mga kausap ko para po hindi nagpe-pay ng attention. 'Di ba? Parang wala lang. Ang hirap po kasing magsalita na makikita may kausap mo, parang hindi naman interested. So sabi ko, salita ako ng salita, parang wala naman nakikinig, tapos mga naka-off cam. Okay? So paulit-ulit ko siyang pine-present, paulit-ulit siyang pine-present hanggang sa maisipan ko na why not, bakit hindi ko na lang siya i-turn into, kumbaga i-customize ko na lang. Kumbaga papaiksiin. Pero dapat alam ko yung formal presentation. Bakit? Bakit kailangan natin malaman yung formal presentation? Kasi baka mamaya may invite ka sa blast, hindi naman po pwede dyan yung isusulat mo lang. Okay? So ang formal presentation is para doon sa mga IBP na maramihan. Kunwari, in-invite ka rin po sa presentation ng provincial expansion sa McDonald's or sa mga presentation sa labas. Pag marami talaga, kailangan mo ng formal. Pero po kasi ang nangyayari sa amin, kahit po sa provincial expansion namin, formal po yung products namin hanggang testimony, pero when it comes po sa Complan, nakasulat na po kami. Okay? Sulat na po yung ginagawa namin kasi mas maiintindihan siya. Okay? Pero po, kailangan aralin natin yung formal presentation. Okay? Kailangan alam natin yung pagkakasunod-sunod na yun. Kasi kahit picture lang or slide lang yung ipapakita sa'yo, kabisado mo siya. And then dapat alam mo rin yung mga ways of earnings natin. Okay? Alam mo rin yung mga ways of earnings natin. Kasi meron ka ma-encounter na mahilig talagang magnegosyo at gustong malaman kung ano yung kayang ibigay ng kumpanya mo.
kung ano yung compensation plan. 'Di ba sa presentation po na ginagawa ko, 'di ba? Ilan lang po yung pine-present ko? Direct commission, sales match commission, Infinity, give me 5, saka just for you. 5 lang po yan. Pero kadalasan po, hindi ko pa nasasama po yung Infinity. Pero po sa apat na ways of earnings na to, talaga pong nagiging sold out na po yung kliyente. Okay? Very important mga mentors kasi meron ka ma-encounter na mga kliyente na sobrang matatanong eh. 'Di ba sinasabi natin, we have 13 ways of earnings plus unlimited bonuses. Baka mamaya ang itanong sa'yo, sige nga, i-present mo nga sa akin yung 13 ways of earnings na sinasabi mo. Meron po kasing ganun eh. Ay paano kung kukunti lang yung alam mo? Pero sinabi mo, we have 13 ways of earnings. So doon pa lang bagsak ka na. So hindi ka dapat magsasabi ng hindi mo kayang ibagsak. Nagigets nyo po? 'Di ba? We have 13 ways of earnings plus unlimited bonuses. Sobrang yabang mo pang sabihin, no? Totally fully confident ka pa. Pero kunwari yung nakausap mo, networker, negosyante, o sige nga, mukhang interesting yung sinasabi mo na 13 ways of earnings. Okay lang ba ilatag mo sa akin ngayon? Sige, wag na natin pag-usapan yung products. Okay na ako dyan, sold out na ako dyan eh. Latag mo sa akin yung 13 ways. Eh, hindi mo kabisado. Oh, di ba? Paano mo mako-close din yun? Eh, hindi mo nga kabisado. Okay? So, kailangan kabisado talaga natin siya. Kaya kung bakit paulit-ulit inaaral, ibinabagsak yung mga ganyang presentation, even si Mentor TJ, even the jokes, di ba pare-parehas ng alos kabisado na natin kung bakit paulit-ulit siya, di ba para ma-master niya talaga. And it's all for us na ma-master din natin. Kung bakit isa lang yung linyahan niya, pare-parehas lang, para hindi tayo pa iba-iba. Kumbaga, isa lang yung susundan natin. Isa lang yung magiging bagsakan natin. Meron kang magiging pattern, pero magagawa mo siya, in the end of the day, along the way, magagawa mo siya ng in your own na lang. In your own, anong tawag dito? Discard eh. Kasi hindi naman lahat talaga makokopya eh. Kagaya po ng mga nagpa-mentoring sa akin before, name it yun na po lahat ng team sa buong IM Worldwide, nagpa-mentoring na po sa akin yan kung paano po magbagsak or mag-present on how to close the higher package. Nakakagulat nga po, no? May mga magme-message na, thank you Mentor Ryan kasi naka 2 gig kami dahil po sa presentation nyo, naging supper kami, ginamit lang po namin yung ganito, ganyan. Sobrang ano siya, kumbaga doable. Kayang-kaya po siyang magaya at makopya. Basta po, si Mentor Jenny Lu, hanga nga po ako sa kanya eh. Kahit sobrang bago niya, ang galing magbagsak. Alam niyo po yung conviction, bakit niya nagagaya at bakit niya nagawa? Kasi po seryoso siya. 'Di ba? Kasi po gusto niya. Kaya wag po nating sasabihin na parang ginawa ko naman mentor yan pero parang wala namang nakukuwang higher package, wala naman nako close deal, eh baka hindi pa natatapat. 'Di ba? Baka hindi pa 'yun yung tamang tao para dun sa presentation mo. Okay? So, focus po tayo sa product saka po sa pagpe-present. Kasi tandaan nyo po, yung skills naman po, di ba? Yung how to handle objection, habang nagpe-present ka, ma-encounter mo yung mga objection eh. In that way, kapag na-encounter mo siya at di mo na-solve, after mo siyang ma-encounter, iisipin mo, ay hindi ko nasagot yung sinabi, yung tanong ng kliyente. Sa susunod na presentation mo, magaling ka. Kumbaga, maaano mo na siya. Kumbaga, i-correct mo na siya. Okay? So, focus tayo sa presentation hanggat hindi ka pa magaling. Alam mo naman yung magaling sa marunong. Tama? Alam naman natin yung sanay doon sa talagang master niya yung presentation. So, kung marunong ka na mag-present at hindi ka pa magaling at hindi ka pa master, yun yung kailangan mong i-master. Yun yung kailangan mong pagalingin. Kasi yan yung magbibigay sa atin ng mga higher package eh. Yan yung, dyan tayo makakapag-close deal eh. I-acknowledge ko na lang din si Mentor Ping, no? Si Mentor Ping, isa rin yan sa mga leaders natin dito sa Davao na talagang sobrang naghahanap ng mga kliyente. Even nakatabi lang, kumbaga nakasabay lang sa jeep or something nakita lang sa office, sa kainan, talagang kinakausap tapos pinepresentan niya. Wag na po nating hayaan na i-push tayo ng mga mentor natin. Kailangan ikaw na yung mag-initiate. Kahit sino pwede po nating presentan eh. Unahin niyo po sa kapamilya niyo.
unahin niyo po sa kapamilya niyo, percent lang po kayo ng percent. Ito po si Mentor ano rin, Mentor Regina, nakita ko rin po ito talagang laging nag-aaral po mag-percent to. Even po yung pagsusulat ng baliktad, akala nyo wala lang yan. Kasi magagamit po talaga natin yan. Lahat po ba sa atin marunong magsulat ng pabaliktad? Ito po yung Mentor Mary Grace. Lahat po ba sanay na oh, hindi pa po, no? Umiili. Hindi po, totoo po. Yan yung mga bagay na hindi namin akalain na magagamit po namin. Okay? Hindi pa po. Kailangan po talaga natin yung pagsusulat ng baliktad, 1, 2, 3, 4, 5 na pabaliktad, ABC na pabaliktad. Kasi magagamit mo yon kapag yung kliyente mo one-on-one lang. Okay? Magagamit mo siya eh. Ang hirap naman yung pepersentan mo yung kausap mo, magkatabi pa kayo. Mas maganda yung eto ka, plus yan siya, at least nakikita. Marunong na po. Ayan si Mentor Janet, nag-present din yan, magaling din yan. Okay? So, kailangan maramdaman natin sa sarili natin na magaling at master na tayong mag-present. Yung tipong kahit anong tanongin ng kliyente mo, kaya mong sagutin. Yung tipong kahit hindi pa tinatanong ng kliyente mo, nasasagot mo na. Okay? And then, ayan mga mentors, importante rin sa mga nagsisimula, sa mga wala pang grupo, yung mga activities din talaga. Ito magagamit din natin to, no? Yung mga pinakita ko kaninang transaction, yun yung mga transaction na namin. Okay? Yun yung mga transaction namin. Permission to leave. Sige po, tita. Okay? Kung nagpapapicture kayo ngayon, sumasama kayo sa DHL, okay lang po yan. I-album nyo rin po. Okay, i-album nyo rin po no, yung DHL, JNT, yung LBC. Eh paano naman mens kung OFW kami? Eh di ba po nagtatransact naman po kayo, kumbaga nagpapadala naman po kayo ng products from Philippines to DHL. Pag nagre-receive po kayo, picturean nyo. Si Ate Norbelin nga po, ang galing, no? Yung pag nagre-receive siya ng DHL, iniiwan sa bahay nila, tapos binibidyo niya po paakit ng bahay nila sa hagdanan. So pag nakikita rin ng kliyente yun, added factor po kasi yun eh. Kailangan kasi tumaas yung credibility natin sa mga kliyente natin na legit po tayo. Kasi pag pinakitaan mo ng mga transaction yan, ang mga question mark kasi sa isip ng kliyente mo, legit ba yan? Legit ba yan o legit ka ba? Pag pinakitaan mo ng maraming transaction yan na lahat puro mukha mo'y nandun, hindi na nila itatanong kung legit ka. Kasi given na doon sa mga pinakita mong transaction na puro mukha mo yon, legit ka talaga. Aside dun sa idea, okay? So makikita nila, oh, wow, ganda, fast moving yung products, napakaraming transaction. Sa mga OFW po, 'di ba, ayan si Ate Michelle, no, si Mentor Michelle, nagpi-picture din niya sa mga transaction, no. Very important po 'yon. Kami po dati ayaw namin mag-picture-picture, nahihiya kami, no. Pero ngayon po kasi talagang kailangan na lahat ng mga ginagawa natin documented po siya. Kasi magagamit po talaga natin 'yan eh. Okay? So kailangan po natin uh, pamalagiin yung mga transaction natin. Kung wala kang transaction, sila Mentor Naomi, nila Mentor Mark, lagi naman may transaction yan. Kahit sabihin mong mamasahe ka sa office, okay lang yan, mamasahe ka. Basta available ka, punta ka sa office. Si Mentor Ping, lagi nasa office yan kahit walang transaction. Ang laging tinatanong yan, Father Mens, meron po ba kayong ipapatransact? Meron po ba kayong transaction? Ako na po yung magpa-process. Diba? Kailangan magkaroon tayo ng initiative. Kasi pag nasa bahay ka lang, less transaction ka. 'Di ba? Lalong-lalo na kung nasa province ka, kung nasa Bulacan ka, eh ang transaction po kasi, 'di ba? And opo, yes, Mentor Naomi, no. Ang transaction po kasi, pag nagpunta ka ng Manila, hindi ka po mawawala ng transaction. 'Di ba? Pagpunta ka ng office, picture ka ron. 'Di ba? May nagpapa-DHL, may nagpapa-JNT. Nandun po lahat ng transaction. Okay? And then, ayan po mga mentors. And then, sabi nakasunod ko. Ayun. So, i-album po natin lahat yan. Transaction. I-album nyo rin po yung mga foreigner. Okay? I-album nyo po yung mga foreigner. Kung bakit meron mga testimony na nilalagay dyan, may mga, di ba, may mga ini-interview mga foreigner. I-ano nyo rin po yon. Ikalap nyo rin po. Aside po sa mga Pilipino na gumagamit ng products, ito, hindi lang po Pilipino yung mga gumagamit ng products. Even po ibang lahi. Okay? Para mapakita natin sa mga kliyente natin na hindi lang Pilipino gumagamit ng products. Even yung mga artista, piniplay ko rin po kapag nagpe-present po ako, yung video po
Mariel Padilla, what I love about I Am Worldwide, 'di ba? What I love about I Am Worldwide is kumbaga, po pwede siyang gawin at your comfort on your own, 'di ba? At the comfort of your own. Hindi ko na kailangan mag-artista. So makikita ng mga kliyente natin na even artista kasi sinasabi natin, 'di ba? Sinasabi kasi natin sa mga kliyente natin, yung mga endorser po namin, hindi lang po yan basta endorser. Okay? User po sila plus member po ng I Am Worldwide. Alam niyo po ba, alam niyo po ba na yung mga ambassador natin, okay, ang policy po nila BP at Press dyan, kailangan mag-member din po sila. Kung bakit meron po mga artista na nasaglit lang po ang kontrata, yan po yung mga artista na hindi po nag-a-agree dun po sa policy ng mga BODs na kailangan mag-member ka rin as Jade package. Alam mo po ba yung Mentor Naomi? Tayo po ba yung sinabihan na nila ano? Ay, kami ni mentor alam no? Okay. Yung mga artista po natin, mga member din po yan. Nagme-member po yan as Jade package. Okay? So kaya po kailangan mayroon po tayo mga album din ng mga artista natin, okay? Para po at least makita din talaga nila na talagang yung negosyo natin sobrang ganda din talaga. Okay? Yes po, pinepresentan nila press yan. Okay, tama. And then, pag nagpe-present po tayo mga mentors, ako po unang-una, pinapakita ko rin po yung testimony ko. Testimony nung before and after ko. Okay? Yung result ko po, doing I Am Worldwide. Aside po doon sa mga sinabi ko na kailangan marunong ka mag-present, alam mo yung products, kailangan po may resulta ka rin. Okay? Kahit simpleng give me 5 lang yan or just for you lang yan, kailangan may pakita mo sa customer mo, sa kliyente mo, na yung pinapakita mo mga bonuses kahit papano nakukuha mo. Ako po kasi pag nagpe-present ako, no, sinasabi ko sa mga kliyente, eto po ako nung nag-start ako. Okay? Wait lang po, pakita ko rito, no? Para po may idea kayo kasi magagamit nyo rin po ito. Eh. Pwede nyo maging basis din po ito eh. Ito rin po yung magiging push para dun sa higher package, para sa G package natin. Ito po. Napakita ko na yung mga transaction, napakita ko na yung mga testimony. So bago ako mag-start, sasabihin ko sa kanila, eto po ako ate nung nag-start ako kay I Am Worldwide. Hindi pa man din ganun kalakihan yung resulta ko, pero kahit papano po, meron na rin po. Okay? So nung nag-start po ako rito, ganito lang po ako. So kaya mga mentors, very important na yung unang pasok mo kay I Am Worldwide, kahit kung gaano ka kahagard, kadusing, or alam mo yung kapuyat, picturean mo siya. Okay, picturean mo siya kasi sobrang magagamit mo siya. Kasi makikita ng kliyente natin dito, yung before and after. And makikita rin ng kliyente natin dito, yung magsisimula sila ngayon at kung ano yung magiging present nila o yung future nila. Kung ano yung magiging sila. So pag nagpe-present ako, sasabihin ko, tita, ito po ako nung nagsimula ako, 'di ba? Negosyante na po ako niyan, pero mukha po akong delivery boy. 'Di ba tita, haggard po ako sa puyat, sa pagod, sa init, sa pawis. Okay. Pero po, ayan o, to cut the long story short, sinasabi ko, ganyan po ako nag-start, nakamotor lang po ako. Pero because of this business, okay, to cut the long story short, tita, pinapakita ako sa kanya kung ano yung pagbabago. Wala. Wait lang, mentors. Ito, pinapakita ko sa kanila kung ano yung nabago. Dahil gumamit ako ng products at ginawa ko yung business. Okay? Kasi makikita nila yung sarili nila sa'yo. Na kapag uminom sila ng products, ginawa nila yung business, makikita nila kung ano yung magiging future nila. So pinapakita ko to. Tapos pinapaliit ko lang din yung capital na Jade package. Okay? Para hindi nila maisip na malaki. So ito po yung testimony ko. Ang nilabas ko po rito, tita, 198,800 pesos. To cut the long story short, tita, yung 198,800 ko po,
Eto na po siya. Ay, nagkaroon po tayo ng dalawang kotse. Okay? Nagkaroon po tayo ng dalawang kotse, tita. Yung dati pong nakamotor, ito po yung unang kotseng nakuha ko, plus ito po yung pangalawang kotse. So, hindi man siya nagsasalita, pero for sure, sa isip niya po, okay, merong wow factor. Paano naman kung wala pang resulta? Mamaya sasagutin po natin yan. Ha? Ito po, no? Kaya kung bakit kailangan magkaroon ka ng resulta, kasi it represent you. Tandaan niyo po, ang negosyo mo ang nagre-representa, ikaw. Hindi ang mentor mo, hindi ang kumpanya mo. Tulong na lang yon. Okay? So ito po, no, yung sinabi kong 198,800 pesos, ang sa isip nun malaki. Yan naman ang initial thinking eh. Yan yung usual na thinking eh. 'Di ba? Kumbaga pinapalit ko siya. No, tita, ito po yung mga iilan po sa mga naging resulta natin. Okay? Meron po tayong dalawang kotse. Tapos po tita, yung dati pong mukhang Hagardo Versosa, sabi ko kahit papano po medyo nagkaitsura na po, no. Naging open na po yung buhok kasi po unang-una tita, 'di ba? Umiinom din po tayo ng barley. Okay. So pinapakita ko 'yan, nakapunta po kami ng Japan. Okay? At the same time po, nakapunta rin po kami ng Amanpulo. Kumbaga meron akong interaction, nakikipag-usap ako sa kanya, and kailangan makuha ko yung opinion niya. Kailangan mapayas ko siya. Kailangan maging komportable siya sa akin at maging komportable ako sa kanya bago ko siya presentan. Okay? So pinapakita ko yung testimony natin. Alam niyo po ba yung Amanpulo? Merong nakakaalam, merong hindi. O, tapos bibigyan ko pa rin sila ng idea. At the same time, tita, yan, last time po, noong April, galing po kami ng Korea. So, kahit hindi man siya sumagot, pero alam mo sa isip niya, na kahit papano, nagkakaroon siya ng interest. Kailangan makuha kasi natin yung interest eh. Bago natin makuha yung interest, kailangan maparealize muna natin sa kanila kung bakit kailangan nilang gumamit ng products at the same time gawin yung negosyo. Okay? Kasi una, ang sasabihin niyan, ay gamit lang ako ng products. Okay lang po yan, tita. Wala po problema dyan. Pero tita, tanungin ko lang po, kung gagamit po ba kayo ng products at makakatulong po sa inyo, sa tingin niyo po ba may share nyo sa iba? Ang sasabihin niya, yes. O tita, wag kayong mag-alala, no? Kasi ganyan din po kami before. Ganyan din po yung mga nagiging kliyente ko before. So, ibig sabihin, unti-unti nating na-erase yung pagka-negativity nila, yung mga question mark sa isip nila, yung kasi kailangan yung i-erase natin sa kanila eh. Kailangan bigyan natin ng maayos na kasagutan kung ano man yung mga negative na nasa isip nila. Okay? So ayan, pag pinakita mo ng resulta yan, kahit paano, ma-encourage yan. Kasi during rapport, i-anim na eh. During rapport, kasi bago ito, kailangan ma-rapport mo na anong trabaho mo, saan po kayo sa Pilipinas, ano po pala yung sakit nyo. Kailangan makuha mo na yung ano niya eh, yung concern niya. So ngayon, pag nakuha mo yung concern niya, papakita mo naman kung ano yung po pwedeng maitulong sa kanya ng barley at ano yung pwedeng magawa sa kanya ng negosyo kapag ginawa niya rin ito. Okay? And then tita, yung 198,800 pesos po namin, ito na po yung bumalik. Okay? So tita, kung tatanungin niyo po ako kung maganda ba talaga yung negosyo, tita, 2017 pa po ako rito. 'Di ba? Kahit pabiro mong sabihin, pero sa tagal mo na sa negosyo, masasabi niya na oo nga no, maganda. Kasi bakit niya masasabing maganda? Pinakitaan mo ng mga transaction. 'Di ba? Pinakitaan mo ng mga transaction, pinakita at pinaramdam mo sa kanya na kahit papaano knowledgeable ka. Nasagot mo yung mga concern niya. Yung mga question mark niya, yung mga question sa isip niya, kahit di pa niya tinatanong, nasasagot mo na. Yun lang kasi yung kailangan na ma-erase natin sa mga kliyente natin eh. Yung mga thoughts na mga negative thoughts talaga. Okay? And then kapag nakita niya na yung income mo, 'di ba? Kasi nakwento mo dati kang OFW din yung kausap mo. Syempre, andyan yung push and pull. O, tita, maganda naman po yung pagiging OFW, pero po hindi po kadalasan lahat sinuswerte, no? Ako po kasi sa kayong asawa ko, dati rin pong OFW eh. Kumbaga, re-relate ako dun sa sitwasyon niya. Tapos bibigyan ko siya ng, kumbaga, iaano ko siya, ipupush ko siya, then sabay kakabig ako na, pero tita, alam mo, mas maganda po talaga na kahit nagtatrabaho ka or OFW ka, pwedeng isabay nyo po yung negosyo natin. Kasi marami pong nakagawa marami po ako mga business partners. Kailangan mo ng more on kwento na merong
katotohanan. Hindi yung kwento na hype-hype lang. Kailangan lahat ng sinasabi natin dito, kailangan totoo. Kailangan maramdaman nila. And kailangan maging at ease at komportable sila sa iyo para at least mapa-oo mo sila. Okay? So pinapakita ko yung resulta ko. Then during that presentation, alam niyo naman po kung paano ako mag-present, tama? So ang presentation, wala po siyang script. Depende sa maiisip mo at magiging flow ng interaction nyo ng kliyente mo. Okay? Yung magiging flow ng conversation nyo. Madalas po, before nung nagpe-present ako up to, and until now, negative po talaga yung mga nakakausap ko, user lang, minsan copper lang, pero nata-turn po talaga natin into Jade package eh. Okay? Most of the time. Pero hindi naman po talaga lahat nag-Jade. Pero marami na po talaga tayong napa-Jade. Ayun, sila Mentor Nika, alam po nila yan, di ba? Yung habulan na po ng mga rank up, sila Ate Lynn, alam mo yon. Kumbaga, nako-close din natin ng ano eh. Nako-close din talaga natin ng higher package eh. Pero kasi para makuha mo yung resulta na yon, para makapag Jade, hindi naman para makapag-close din ka talaga ng higher package. Unang-una dapat ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kailangan kasing maging magaling talaga. Walang ibang dapat gawin kundi kailangan mong maging magaling eh. Ang mga nagiging highest paid naman po talaga is yung mga magagaling. Magaling kang magsalita. 'Di ba pag magaling kang magsalita, 'di ba binabayaran 'yan, 'di ba yung i-invite ka lang yung mga speaker, 'di ba yung salita lang niya binabayaran eh. Kailangan it's either magaling kang magsalita, magaling kang mag-present, magaling kang mag-motivate, or kailangan meron ka lahat nun. 'Di ba? And up to now, lahat naman po tayo hindi pa magaling eh. May alam tayo, kaya na po natin magpa-close deal. Pero, 'di ba, every now and then kailangan pa rin po nating gumaling. Pero iba po yung, 'di ba, yung may alam sa magaling, doon po sa yes po. Ayan. Hello, Men's MJ Kandal. Hindi po, ayun, kailangan talaga nating maging magaling. So, wag po natin pagsasawaan talaga yung pagpe-present ng pagpe-present. Okay? Kasi diyan tayo mahahasa eh. Ako po, na-push lang po talaga ako. Kung hindi ako tinulak ni Mentor Jean at napahiya, ako po kasi totoo napahiya ako. Okay? Unang presentation ko, napahiya po ako. Yung akala ko si Mentor Jean yung magtotok, tapos bigla akong pinush, Mentor Ryan, ikaw yung magtok. Hindi ako prepared, hindi ko alam na ako magpe-present, pero dahil sa na-push ako, ang sabi, di ba kailangan mo mag-yes mentor. Nag-present ako, yung pagpe-present ko, buhol-buhol, balo-baloktot. As in talagang sobrang napahiya ako. Pero sinabi ko sa sarili ko, the next na magpe-present ako, kailangan aralin at galingan ko na. Okay? Naniniwala ako sa 34 participants ito, kukunti pa lang talaga yung talagang fully confident na, sige mens, ako magtotok. Kaya ko na magtok. Diba? Tama? Sa 34 participants, diba? Kumbaga, yung self-confident natin na kahit sinong iharap sa atin, politician man yan, doctor man yan, or any profession man yan, kung fully confident ka na, kahit sino kaya mong harapin eh. Kaya very important po talaga, knowledgeable tayo. Okay? Sa pagpe-present naman natin, kailangan lang nilang maintindihan. Ang goal natin, maintindihan nila. Hindi natin sila i-push or kulitin. Mararamdaman ng kliyente natin kung kinukulit natin sila or sobrang pushy na tayo, 'di ba, doon sa kliyente natin na mag-Jid ka na. Ako po ngayon kasi kahit anong package, eto dagdag na lang din po natin mga mentors, no. Gawin po natin kung hindi natin kayang i-hire package, kahit mag-numbers game na lang po muna tayo. Kung hindi kaya ng higher package, at talagang alam mo nagko-report of something wala talaga, po pwede na po yan silver or copper package, mag numbers po tayo, numbers game. The more na mas marami, the more na mas alam mo yon, mas lalaki yung organization. Kasi pili tayo ng pili or push tayo ng push ng Jade package, kung mawawala lang din naman, edi i-close din mo na kahit silver or copper. 'Di ba? Kung mawawala lang din naman, pero kung kaya naman sa tingin mo maipupush naman, go on lang. Pero kung hindi at kakawala at parang nararamdaman na gusto mo lang pagkakitaan plus versus tulungan, edi mas maganda, copper okay lang yan. So pag copper, pay attention, i-build mo, turuan mo, sabihin mo kung paano mag-rank up. Diba?
So, ayun. And then at the same time, ginagamit ko rin sa pagpe-present. Ang pinaka-close deal ko rito, yung result, ayan, nila, gumagamit din ako ng resulta ng iba nila, Mentor Naomi, nila Tita Janet, nila Tita Jocelyn. Eto mentors, no, pwede naman kayo, kunwari may mga mentors kayo na pagkakatiwalaan naman kayo when it comes doon sa user ID plus doon sa income kasi di nyo naman makukuha yun eh. Pwede nyo kasing magamit yun. Yung kasi yung malaking factor kung bakit din, yun yung isang malaking factor kung bakit din ako nakakapag-close ng higher package is example, most of na mga kausap ko OFW. So ngayon, ang ginagamit ko na pang close deal sa kanila is OFW din. Yung account ni Tita Jocelyn at account ni Tita Janet. Okay? So papakita mo doon na ito kahit OFW to, 'di ba? Na ma-maximize nito yung negosyo. Ang maganda po diyan, tita, part-time lang po nila ginagawa yung negosyo natin. Pero po kami yung tumutulong po rito sa Pilipinas. So ngayon, kung meron kayong mga titas na pagkakatiwalaan kayo, mga mentors na pagkakatiwalaan kayo, kahit dalawang ano lang, user ID, na kahit papaano nakakapag-maximize ng mga bonuses, na kahit papaano may uni-level. Okay? So si Tita Janet kasi, ang dami mga unlimited bonuses niya, Tita Jocelyn. So pinapakita ko sa kanila na kahit OFW ka, kaya mo palang i-maximize yung mga bonuses na pinagsasabi ko. Kasi sinusulat mo yan, tama? So pag sinusulat mo yan, plus verbal explanation, minsan ang iisipin ng kliyente mo, ay hindi, magaling lang yan magsalita, isinulat lang yan. 'Di ba ang Pilipino, to see is to believe? O so tita, aside po sa sinulat ko yan, verbal explanation plus written, gusto ko rin po ipakita sa inyo yung katunayan na yung mga pinagsasabi ko na yan, meron po talagang nakakakuha. Okay, so meron ako mga hawak na user ID. So ngayon, pinapakita ko sa kanila, ito po si Tita Janet. Pinakita ko si Tita Janet, sinasabi ko leader ko siya. At the same time, pinapakita ko yung conversation namin para at least maging at least yung kliyente na oo nga, kakilala niya nga. Tinutulungan niya nga. So, pag ikaw kasi pinakitaan ka ng mga unlimited bonuses tapos OFW ka din, ang iisipin mo, kung nagawa niya, possible magagawa ko din. Eh yung mentor na kumakausap sa akin, yun din yung tumutulong sa kanya. Nagigets nyo? So, pwede po natin gawin yan. Yun po yung pinakamalaking factor din kung bakit nakakapag-close ako ng higher package. Yun po yung isang pinakamalaking factor din kung bakit ako nakakapag-close ng higher package. Aside sa information, aside sa na-educate ko sa sila, and aside sa realization, pag-usapang negosyo, kailangan pakitaan mo ng resulta about business. Okay? So, ginagamit ko yon plus the unilevel. Positioning plus the unilevel. Unilevel, pinapakita ko rin yung unilevel. And then yung positioning, kapag nag-join ka po kayo ngayon, yung mga susunod po, mapupunta na sa inyo. Pinapakita ko, pinapakita ko yung kumpare ko, si Mentor Carlo. Okay? Siguro po nakita nyo na yung account na, no? Ito, pakita ko. Kung bakit mahalaga yung resulta. Kung wala ka pang resultado, kanina sabi ko, pinapakita kayo resulta ko eh. So kung wala ka pang resulta na kahit papaano wala kang DB5, just for you, gamit ka rin ng resulta ng iba. Kasi mapapakita naman doon na kakilala mo yon, business partner mo yon, leader mo yon. So hindi niya hindi niya maiisip na hindi mo yung kakilala eh. Okay? So pakita ko lang din to no, sa mga hindi pa nakakita. Kung bakit importante ang resulta at ang unilevel, ito. Ito naman yung sa positioning. Okay? Pinakita ko yung mga unlimited bonuses. Ito naman yung sa what in that I am very right. Wait lang mga mentors. What in
Wait lang po ah. Learning po ba mga mentors? Log in. Ano ba yun? Log in dot. Ayun. Ito po. Sa positioning naman tayo sa Unilevel. Di ba, sasabihin nyo na kailan po ba kayo magjo-join? Mas maganda makapag-join na po kayo ngayon. Kasi po meron po tayong tinatawag dito na positioning. Okay? So kapag nag-join po kayo ngayon, kunwari merong nagpakausap sa iyo, ito pong si Tita Janet, sobrang sipag po nito. Marami po itong pinapakausap sa akin. So bibigyan mo siya ng illustration na susulatan mo. For example, ito po si Tita Janet. Tapos po pinakausap niya po kayo ngayon. Okay? Ang advantage nyo po kapag nag-join po kayo ngayon, lahat po ng mga taong kakausapin ni Tita Janet, mapupunta na po under your name. And each person po na mauunahan nyo is equal to peso. Ang tawag po doon spillover. Okay? So kailangan alam nyo rin na-explain yung positioning mga mentors. Then, pinapakita ko naman sa kanila, itong kumpare ko. Sabi ko, ito po, ako po nag-join ng 2017. Tingnan nyo po yung advantage tingnan nyo po yung magiging advantage nyo kapag nakapag-join po kayo right away. Okay? So ito po si Mentor Carlo. Ako po 2017. Di po ba kanina sa resulta ko, pinakita ko, nag-join ako 2017. So papakita ko, yung kumpare ko po, nag-join po siya after a year po nung nag-join ako, 2018 po. February 25, 2018. Tingnan nyo po yung advantage siya. Ngayon po, 12 po yung direct niya. Isa pong katunayan na hindi niya po tinarabaho yung negosyo, pero po dahil sa nakaposisyon siya, imagine niyo po, gold package lang po siya, no? So, ang iisipin ng kliyente mo, di ba, hindi ito kumita. Okay, pero dahil sinasabi mo na ang importance ng positioning, ito yung advantage na magkakaroon ka ng mga tao sa baba. So ngayon, yung 44,800 pesos niya, ito po yung bumalik. Okay? More than half a million. Imagine niyo po, tita, naglabas lang po siya ng 44,800 pesos. No? 12 nga lang po yung tao niya, pero tingnan niyo po, no? 672,980 po yung naging income niya. Plus, ito po yung sinasabi kong magiging spillover nyo. So ngayon, tita, nakikita niyo po left and right, tama. Yung binary po natin, meron pong right side and left side. So ngayon, dahil po sa nauna po siya sa posisyon, magkano po itong left side niya? So ang basa po nila dyan, 396, hindi po nila babasa mga mentors. Laging 300 ang basa nila dyan, okay? So ngayon, sabi ko, tita, hindi po yan 300. 3,966,500 pesos. Imagine niyo po, tita, nauna lang po siya sa posisyon, eto na po yung spillover niya. Tita, pera po yan ha. Ang gagawin niyo lang po, tita, natandaan niyo po yung kaninang sinasabi kong sales match, na kapag meron kayong left, meron kayong right, magmamatch lang po siya. So, marirecall niya yun maiintindihan niya yun. So, ngayon, tita, ang i-workout na lang po niya is yung isang side niya. Okay? So ngayon tita, kapag naglagay po siya doon sa right side niya at maging active, magmamatch lang po doon sa left side niya, magpe-pairing lang po yun, madodoble po yung 3.9 niya. Magiging, magkano po yan? 7.8 million or 8 million tita. Ang kagandahan po doon sa spillover tita, hindi po siya basta-basta nauubos. Bakit? Yan po kasing spillover, yan po yung mga tao na kung saan kapag nabawasan po siya, continuously nagpo-produce din po ng mga tao. Kasi po mga tao po yung pera na yan, tita Mababawasan siya for sales match, pero continuously rin po siya magpo-produce dahil po mga tao yan. So magigets siya yun, yung kahalagahan ng positioning. At the same time, tita, wag po natin, kahit hindi na po natin pag-usapan yung negosyo, pag-usapan na lang po natin all about the products. Ito po yung isang long-term ways of earnings po ni IM Worldwide. Sabihin na po natin kita yung mga nagjo-join po sa inyo. Ayaw po talagang gawin yung negosyo. Pero po continuous or lifetime pong gagawin yung negosyo. Yung lifetime pong iinumin yung products. Meron po tayong tinatawag na unilevel dito. For example, tita, ikaw iinom ka lang ng products, wala naman po problema yun, tita. So, ako po kasi lifetime ko na siyang iinumin
So ang kahalagahan po ng Unilevel po, magkakaroon ka po ng 1% rebate sa lahat ng products na binibili mo at binibili ng organization mo up to 10th level. Okay? Example, tita, magkano po ang distributor price ng barley? 500 pesos, tama? Magkano pong 1% nyon? 5 piso. So, ibig sabihin po, tita, meron kang 5 piso kada products na binibili mo at binibili ng grupo mo. Example, tita, meron kang 3,000 po na members pero po product user lang. Isipin niyo po, hindi nagne-network. Umiinom lang po ng products. Continuous lang po umiinom. Okay? So naiipon po siya every month, nakukuha po siya every 10th of the month. So kailangan kaya niyong i-explain yun, mentor, no? Kailangan klaro yon. So isipin niya pa paano yun. O tita, usapang products lang po, Unilevel ha. Meron po tayong Unilevel na kung saan every month mo po siyang makukuha. Mag-maintain ka lang po ng 3 to 6 boxes ng barley good for 1 month, and even po yung mga down the lines mo, magkakaroon ka po ng Unilevel po or rebates. Tita, yung Unilevel po rito kay Emerald Wide, para na po itong sahod ng isang OFW sa Middle East or sa Asia, tita. Ito po yung kaibigan ko, inactive pa po ito ha. Wala po itong ginagawa, pero po until up to now, kumikita pa rin po siya. Example po, tita, wala po siyang ginagawa. Nagme-maintain lang po siya ng 3 box sa loob ng isang buwan. And ang maganda po niyan, yung mga pinakita ko po sa inyong tao kanina, mga down the lines niya po yun. Tita, magkano po yung level na October? Ano pong buwan ngayon, tita? November. Hindi pa po tapos yung November, tita. Tingnan po natin yung October niya. Okay? So meron po siyang 19,418. Baba po tayo. September, 19,000 din po. August, magkano? 20,000. July, nakikita nyo na iisipin ng kliyente mo na kung kahit ayaw niyang gawin yung negosyo at meron siyang kakilala na mga ayaw din gawin yung negosyo, kikita pa rin pala siya kahit products lang yung usapan natin. Yung kasi yung kailangang i-input natin sa kliyente natin eh. Okay? So July 20, 21,000. June magkano? 18,000. May 25,000. Pag pinakitaan mo ng ganito yun, kasi reality to eh, numbers don't lie eh. Tama? Nakita naman yung real account. Okay? Pinapakita ko din dyan yung kumpare ko, napapakita ko, ito yung kumpare ko, ganito, ganyan. Pakita ko yung Facebook, even yung conversation namin. April, magkano? March, magkano? 29. Diba? February, 32. January, magkano? 26. 28. 33. And kahit sa'yo ipakita to, kung kliyente ka, kahit papano mauunawaan mo eh. Aside from that, aside sa mauunawaan mo, magugustuhin mo rin eh. Makikita mo na posible pala. Possible pala na kahit gagamit lang ako ng products. Doon siya unti-unti kasi magtutwist eh. Yung product user na yung associate package, maa-upsell mo talaga eh. Pero kailangan, bigyan mo ng mga katotohanan. Yung mga sinasabi natin, aside sa sinabi natin, kailangan mayroong katotohanan. Ito yung may mga transaction, ito yung mga resulta, nagigit siya, ito yung mga ibang laing gumagamit. Okay? So, in that way, kumbaga, talagang in the end of the day, in the end of the presentation, masasabi nila na gusto ko ng Jade. Maganda yung Jade package. Yun naman kailangan yung maintindihan nila eh. Kasi kapag hindi maganda yung presentation mo, di ba? Iisipin nila, ay gagamit lang ako ng products. Ay ano lang ako, silver lang ako, copper lang muna ako. Pero hindi eh. After the presentation talaga, ang nagugustuhan at naiintindihan nila, Jade package yung pinakamaganda. Okay? So, yun lang mga mentors. Sobrang ano lang naman, sobrang basic lang din naman. Pero, ito kasing basic na to, kapag paulit-ulit natin siyang ginawa, talagang it really helps. Kumbaga, it really adds to our credibility. Kumbaga, darating yung time na magkakaroon tayo ng maraming payings na higher package, maraming transaction, and even the result, it will follow eh. Kapag naging fully equipped na tayo, naging magaling tayo, alam mo yon, magaling mag-present, knowledgeable sa products, magaling sa realization, magaling mag-rapport, alam mo yon. Kumbaga, ano eh, it will follow the result eh. Pero magsisimula yan sa mga basic talaga. Sa mga paunti-unti. Kaya yung ginagawa nyo ngayon na parang tipong akala nyo wala lang, yung umaatin ka ng trainees, ayan sa Mentor Mariam, Mentor
sila Mentor Mariam sa Qatar na umaattend sila doon, nakikita ko may IDP ko, konti lang sila, alam mo yon. Pero darating kasi yung time dadami. Sila Mentor Rads, 'di ba? Konti lang eh. Doon kasi nagsisimula sa kaunti, 'di ba, sa basic. Pero darating yung time yung Qatar sobrang laki na. Yung mga leader nila Mentor Mariam, nila Mentor Rads, malaki na rin. Sila yung magkakaroon ng malaking grupo sa Qatar. So ngayon, kung nagsisimula ka ng maliit, okay lang yan, nakikipicture ka. Pero ang kailangan, ang unang i-gain natin talaga, personal development when it comes sa attitude, 'di ba, yung mindset, plus kapag usapang negosyo at magpe-present ka sa kliyente mo, kailangan kaaya-aya naman yung datingan mo. Kailangan, 'di ba? Kumbaga, pag offline, maayos yung kasuotan mo. Dapat yung suot mo pa lang, kahit hindi naman yung mamahalin, basta presentable, maganda kang tingnan, okay na yon. 'Di ba kasi kung magpe-present ka sa mga negosyante tapos ang suot, 'di ba, pang bata or something, alam mo yun na hindi naman kaaya-aya. Kumbaga, nakaka ano yun eh, nakaka-downgrade yun doon sa mga pepresenta natin kasi ang pinepresent mo malaking negosyo. Tapos yung nagre-represent ng malaking negosyo, parang hindi naman negosyante, tama? So kailangan naaayon din doon sa negosyo mo yung ikaw. 'Di ba? Dapat maganda kang tingnan, presentable, malinis, alam mo 'yan. Ganun dapat, hindi kailangan na ano, na parang kanto boy pa rin. Okay? Ayun mga mentors, no. So paulit-ulit natin siyang gawin kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga nangyayari kila mentor Naomi ngayon, nila mentor Johnny Lynn ngayon, yan yung nangyari sa amin before eh. Tapos na kami dyan eh. Okay? So darating yung time, kayo naman ulit. 'Di ba? Hindi, kumbaga sasabihin mo, Lord, yung grupo ko naman. Mahirap mahirap mag-process promise, mahirap mag-unbox. Pero yun nga, ano naman siya, nakaka-overwhelm, saka priceless naman kasi yun nga, marami kang natutulungan eh. Okay? So yun yung paulit-ulit natin gawin, and I hope, 'di ba, yung mga strategies na kahit papano na narinig nyo na, iba kasi yung narinig sa ina-apply eh. Yung kasi yung nakakapag-create ng resulta eh, yung consistency, 'di ba, nakakapag-create ng momentum. Ayan, basta believe din ako kay Mentor Jenny, lakas ng loob. Sabi ko nga kay Mentor Ping, galing itong bata nito, lakas ng loob, oh. Tapos yung nag-present doon sa ano, no, sa Pangasinan, kala mo ang tagal na. So ayan, shout out Mentor Jenny Lu. Keep it up. Galing, galing, galing. Ayan. So thank you so much mga mentors, no, sa ating 37 participants, and I hope ayan, kahit papano meron kayong nakuha na dapat i-apply. Promise makaka-create siya ng result. Kasi ang dami nagme-message sa akin, Mentor Ryan, salamat dun sa presentation mo, salamat dun sa video mo. Nung last time na nag-training ako, salamat dahil sa'yo, nag-suffer ako. Alam mo yun, sobrang effective talaga siya. Pero kailangan ikaw alam mo sa sarili mo na magaling ka na mag-present. Dapat maramdaman mo yun. Dapat alam mo yun. Kasi pag nagalingan ka na, possible magagalingan na rin yung iba eh. Kung naiintindihan mo yung presentation mo or kung anong pinipresent mo, pasok na rin yan sa iba. Okay, tapos kalap ka lang ng mga pinakita ko kanina, naka-album dapat yung. Kasi kahit cellphone lang, kahit saan ka magpunta, kahit cellphone na mapapakita mo yun, mape-present mo na eh. Okay? So ayun lang po mga mentors. Mentor Nika, maraming salamat, and Mentor Naomi, sa lahat ng participants natin. So if may question po kayo, pwede po kayo magtanong. Maraming salamat po. Wow, yes. Any question po mga mentors? Pwede po tayo magtanong sa chat box po. Mga nahihiya pong ako po pala Mentor Ryan. May tanong lang po ako.
Ako po talaga mahiyain po talaga. So, pinupush ko po yung sarili ko sa ganitong paraan. So, ang ano ko po, ang tanong ko lang po, mentor, paano po ako makakapag-invite? Paano po kayo makakapag-invite? Yes po. Ano po, unang-una, unahin niyo po yung mga kakilala niyo plus wag po kayong mamili ng i-invite. Hindi, op, Po ah, yun. hindi, totoo po yun. Kasi po, bago ka lang po dyan sa Matungaw, tama? Yes po. Pero kahit papaano po, may kakilala ka na po dyan. Meron naman po. Yung kakilala niyo po na meron naman po, na-invite, nasubukan niyo na po bang i-invite or mag-initiate na alokin po ng products or negosyo, Sharon? Hindi po. Totally po. Ayun, Totally. ayun. Ayun. Paano po kayo makakapag-invite? So, alisin po yung hiya, tapos, 'di ba? Sure nyo lang naman po eh. Kasi parehas lang naman po tayo mahihain before. Promise po, mahihain po ako before. Pero, syempre po, ang blood po kasi ng negosyo natin, it's all about, 'di ba? It's all about recruiting or something, sharing ng, kumbaga, ang blood ng negosyo natin, it's all about people business. So, ibig sabihin, kailangan meron ka talagang masyaran, ma-recruit, recruit. Yun talaga eh, DR. So, kung wala kang mai-invite, wala ka pong magiging income. So, alisin yung hiya, yung kakilala nyo po, alokin nyo po. Kumbaga, may mga strategies naman po. Pwedeng third party approach, oy, Regine, baka meron ka namang mai-offer sa akin na kailangan ng barley. Kwento-kwento ka lang. Or kung gusto mo, direct approach. Baka pwede naman kitang sharean. Sabi ko nga po, di ba, as long naman na hindi ka naman mamamatay, ba't ka naman mahihiya? Eh, yun lang po kailangan natin gawin. Kung wala kang ma-invite, kasi sabi nga, unahin yung warm market. Eh kung hindi nyo pa po nagagawa na unahin yung warm market, baka maunahan ka pa po ng ibang mga active distributor along ng area mo. Diba? So, tapos ang sasabihin mo lang sa uli, dapat pala na-invite ko na or shineran ko na. Ang goal naman ka po kasi natin, aside sa mapapiin or bumili, masyaran. Ang goal, masyaran, then it will follow kung bibili or magjo-join. Kasi pag sinabing shineran mo, ibig sabihin, hindi sila nag-inquire sa'yo. Iba kasi yung nag-inquire eh. Pag nag-inquire, may possibilities na bumili or mag-join. Tama? Pero kung paano ka makakapag-invite, dapat sharean mo. 'Di ba? Bonus na lang kung bibili sa iyo or magjo-join. Pero ang goal mo, ma-sharean mo ng products or ma-sharean mo ng negosyo. Kinig ka lang, walang commitment. Meron lang akong gustong i-share sa iyo. Pag umindi, edi okay lang. At least, ang goal mo, ma-sharean siya. 'Di ba? So, iba kasi yun eh. So, share ka lang na share. Huwag ka nang mahiya. O pwede yung PM, uy, Regine, baka pwede naman kitang sharean kahit online lang. Meron lang akong gustong i-share sa'yo na negosyo, ganito, ganyan. Yung mga naririnig po kasi natin yung mga script sa mga trainings, kapag hindi po natin na-i-apply, hindi natin mapapatunayan kung effective ba o hindi. Kung effective ba sa atin o hindi. Kasi nga bakit? Eh hindi mo pa ginagawa eh. So, kaya nga maraming ways of strategy of inviting, alam mo yon, of sharing. Pero kung wala kang i-apply doon at mananaig yung hiya sa sarili natin, so hindi natin malalaman kung effective. Basta as long, kung mapahiya ka, okay lang. Kung natawa or i-block ka, okay lang. As long as hindi ka naman masasaktan niya physically, pisyaran mo. Ang bottom line naman yan, kapag kinailangan nila yung products, ikaw yung unang tatatak sa kanila, lalo na kung may resulta ka. Kasi limited lang yung aanihin mo kung limited lang yung tinatanim mo. Yun lang naman yun. So, share ng share. Kakilala o hindi kakilala, share ng share. Kwento-kwento lang. Maximize lang talaga. Kailangan lang siyang i-maximize. Paano mag-invite? I-share mo. Offline, online, i-share mo. Thank you po. Thank you po, mentor. Welcome. Si Mentor Michelle po, para po siyang merong question.
Mentor Michelle, Mentor Crystal. Amazing morning po sa lahat. Thank you po Father Ryan sa magandang, di ba maganda, malufate ng presentation sa amin. Father Mentor, ang akin pong challenge ngayon, para po sa lahat. Naka-Jade package po ako. Hingi lang po sana ako nung anong magandang ng realization. Kasi sa mga nasesharean ko po tsaka na pepresentan, nagugustuhan naman po talaga nila yung Jade package. Kasi ini-emphasize ko yung kahit sa product user lang, yung 50 boxes na free. Kasi pagka kinumpute mo, meron ka ng 50,000 na kinita. Hindi lang balik puhunan, meron ka ng 50,000 na kinita. Ang napapansin ko pong madalas, kahit na po mga OFW no, dito po sa Canada, nahihirapan pong nalalakihan pa rin po dun sa sa 198,000. Nahihirapang maglabas. So baka meron po kayong magandang paraan ng pagpaparealize kahit dun sa mga product user lang makatulong po na sa Jade package. Ano mens? Nalalakihan sila? Opo, ang una lang pong nilalabas ay tawag dito, silver. Ganyan lang po ang una nilang baka po kasi gugustuhan po nila pero ang kaya lang pong ilabas ng bulsa ay jade package, ay silver package. Ganyan lang po ang mga sinasabi. So baka po meron kayong magandang paraan ng pagpaparealize na bukod po dun sa sinasabi kong yung libre na 50,000, pinapakita ko yung direct commission, pati yung sales match, saka yung bonuses. Baka maiba pa po kayong way na kung paano po nilang ma-realize na maganda yung Jade package. Ano mens? Computation. Computation, nagawa mo? Opo, pinapakita ko po yung computation. Paano computation? Yung madalas kong ginagawa, meron po akong presentation ng tawag dito, yung left and right, direct commission, Hindi yun, hindi yun, tsaka hindi yung yun. sales match. Doon tayo sa products. Alin Kasi po? doon tayo sa 198,800 pesos kung bakit siya nalalaki yan. Sa computation, na convert mo siya. Hindi pa po, mens. Paano po ba yan? Ganito, Benzo. Yung wag mo na siyang computin as 50,000 or 50 boxes. Di ba, for example, sasabihin mo 198 yung Jade package. Di ba kasi ako sinasabi ko, naka-Jade package ako, tama? Ay, sorry. Naka-Jade package ako, tama? Tapos, wait lang. Sinasabi ko sa kanila, naka-Jade package po ako, hindi po dahil sa may pera ako. Okay? Kasi nakita naman nila yung before and after ko, nakita nila yun yung itsura ko na talagang mukha namang walang pera. Okay? So, hindi po dahil sa may pera ako. Naka-Jade package po ako, saka po si Tita Jocelyn, dahil po sa naintindihan po namin yung negosyo at nagustuhan po namin yung products. Plus, ito po yung unang magiging benefits nyo kapag Jade package po yung kinuha nyo. Okay. So, a-agree kasi yun na, oo nga, no, mukha namang walang pang 198,800 pesos to. So ngayon, o tita, ganito example. So ngayon, di po ba ang Jade package 198,800 pesos? Meron ka pang 250 boxes, tama? Okay. So tita, ang bentahan po dyan sa Canada, 35 Canadian dollar per box po. So ngayon po, teka lang, 250 times 35. Ang lalabas po dyan, 8,750. I-convert po natin tita, okay, i-convert po natin tita sa, bagado po palitan ngayon sa Canada? 41 o 42? Nasa lang po, mga 40, 40.5 na ganyan lang po. I-40 natin, gusto mo mens, 40 o 40 na lang Apo. natin. Times 40 pesos, tita, meron ka pong 350,000 pesos po. Magkano nga po ulit yung Jade package, tita? I-minus po natin yung nilabas yung pong 198,800 pesos po. Magkano pa po yung malinaw nakita nyo, tita? Meron ka pa pong 151,200 pesos. So ngayon, tita, para po makarating yung products from Philippines to Canada, syempre po may shipping fee po. Shipping fee po yan. Sabihin na po natin, tita, ang shipping fee po niya is 19,000 pesos.
O so tita, imagine niyo po kahit po ilabas na po natin yung puhunan nyo, plus isama pa po natin yung shipping fee nyo, 'di ba? Meron pa po kayong malinis at malinaw na kita na 132,200 pesos. Eh, tita, saan po natin kukuhanin yan? Kasi kung ang kukomputin mo lang, may 50 boxes na pre na which is 50,000 pesos, mas malaki itong 132,000 pesos. So kapag kinompute mo sa kanya to at ipinaintindi mo na yung ilalabas mong 198,800 pesos na may 250 boxes ka, kita pag na-dispose mo lahat yung products na yan is equal to 8,700 blah blah. 'Di ba? Converted by 40 pesos, meron kang 350 minus yung shipping fee minus yung capital. Tita, ito yung malinaw at malinis na kita mo, 132,200 pesos. Sa mga negosyante, malinaw at klaro, nakita na to. Okay? O tapos sasabihin mo, tita, ito pa po yung isipin nyo. Imagine niyo po, tita, yung mga bumibili po sa inyo ng products na 250 boxes na yan, tita, mga tao po yan. Hindi lang po magwa one-time purchase yan. Magko-continuous purchase po yan hanggang po sa mag-avail po yan ng package. Kasi po, hindi na po bibili ng 35 Canadian dollar yan o 1,000 pesos per box. Kasi ang tatanong sa inyo, Michelle, meron bang other way para makatipid ako? So maiisip niya, yung mga diniscuss mo na silver, gold, platinum, and jade, o tita, imagine mo naka-jade ka. So ngayon itong tao na to, kapag nasatisfied sa products to, at pinresentan ko yan, maiintindihan din niya, kagaya mo, na jade package po yung pinakamaganda. O so counted na po siya para po dun sa isang just for you mo. Kumbaga, i-relate mo, kasi in-explain na mo siya, naiintindihan niya na jade package yung pinakamaganda, tama? So Opo. ngayon, kapag sinabi mo na yung magiging kliyente mo dun sa 250 boxes na yan, tita, naniniwala ako na yan po yung mga taong magko-continuous purchase or mag-a-avail ng mga package. At kagaya nyo rin po, maiintindihan din po nila na jade package yung pinakamaganda. Natandaan nyo po, tita, yung just for you? O tita, mamamaximize nyo lahat yun kasi po ako yung magpe-present eh. Nagets mo, Nens? Opo, opo. Thank you, Mens. So, Salamat po, Father Mentor. mas malaking factor po na i-convert nyo po siya kung anong currency meron. Sa US naman, 25. Opo. So, mas lumalaki siya. Mas lumalaki yung balik, mas lumiliit yung labas. Yung nilabas. Opo. Di ba? Ito po, hindi ko po ito nagagawa, kaya mainam po. Salamat po. Na mo, nakuha mo. Opo, opo. Thank you, Mens. Welcome, Nens. Next question, Mentor Jenna Lu. Hello po, Mens. Amazing morning po. Isang morning. Yan. So, Mens, wala naman na po akong masyadong tanong sa diniscuss niyo po. Actually, na-remind po ako sa mga basic na kailangan po natin ginagawa. Actually, yun po yung talagang kailangan po natin araw-arawin dahil yun po yung mga uh, nagbibigay po sa atin ng ano ba yun, development at magkakaroon po talaga sa atin ng resulta. So, ang tanong ko lang po, Mens, is, ano po, uh, yung sa pagbibuild po ng team, paano nyo, ano po yung naging challenges nyo po, tsaka paano nyo po nagawan po ng paraan. Kasi syempre po, Mens, diba, ang dami nyo po transaction, yung mga pinakita niyo po kanina. Ang dami nyo pong mga siniship, ang dami nyo pong para sa product selling pa lang po. So, paano nyo po na-build yung team nyo po at paano nyo po sila paano nyo po din nalag na ano ba yun? Paano nyo po anuhan po yung challenges po na yun? Nalampasan. Yan po na. yung, yung kasi yung pinakamahirap, yung mag-build. Yung magpa-pay medyo madali talaga yon. Lalo na pag in needs talaga ng kliyente, yung talagang papakinggan ko lang to, kung legit ba talaga, pag nagustuhan ko, magjo-join ako kasi madali yun. Salamat, Father Mensa. Welcome po. So, madali magpa-pay-in. Pero ang pinakamahirap talaga, yung mag-build at mag-keep. Kasi, once na nag-join yan, sasalain mo pa yan eh. 'Di ba? Sasalain mo pa kung sino ba talaga yung magko-commit ng time, yung talagang willing o talagang dumaan lang as user o gusto lang gumamit ng products. So, kailangan ma-embrace mo talaga. Kumbaga, ito kasi ng mga mentors, kung bakit
ngayon, as tayo pa lang, inaaral nating i-develop yung sarili natin para at least pag dumating yung time na nabibigyan na tayo ng mga tao, alam natin kung paano rin sila madidevelop. Kasi, madidevelop mo yung sarili mo on your own eh. On your own na ikaw kasi yung magdidisiplina dyan eh. Makukuha mo yung strategy na yan about sa pakikinig sa mga nagme-mentors, tama. Pero ikaw pa rin yung mag-a-apply. Bali wala yung napakinggan mo kung hindi mo talaga i-adapt sa sarili mo. So ngayon ang pagbi-build, kung papaano ka na build ng mentor mo at papaano mo binild yung sarili mo, ganun mo rin i-build yung mga leaders mo. Example, 'di ba kung bakit ka medyo lumalim na sa negosyo, unang-una nilagay ka sa Abida, tama? Dinala ka sa mga training, in-embrace ka kumbaga parang ginawa ka ni Mentor Mika na merong one-on-one mentoring, merong group mentoring. So kailangan yung time mo nandoon sa magiging leaders mo kasi hindi naman dagsa yung mga magiging leaders mo lalo na kung mag-isa ka pala nagsisimula eh. Ang mangyayari niyan, magkakaroon ka ng isang leaders, dalawa, tatlo, apat, kaya mo pa siyang i-maximize kung papaano ka na-build ng mentor mo, kung ano yung mga ginawa sa yung paraan para lumalim ka sa negosyo at papaano mo in-apply at inadapt sa sarili mo, yun lang din yung igagawin mo at ituturo mo sa mga taong papasok sa iyo. Paano mo na-control yung emotion mo, paano mo naayos yung mindset mo, ano yung in-undergo mo na training. Okay? Yun is yung para sa mga mentor na gagawin nila doon sa mga down the lines nila. Okay? So, yun yung pinakamahirap, lalong-lalo na sa mga medyo malaki na grupo kasi hindi mo naman lahat kakilala. Hindi mo naman lahat direct, tama? Ang dami namang pumapasok. Para pong sa atin ngayon, hindi po lahat kakilala pa namin. Alam mo yun, sobrang dami na rin talaga. So, ang ibig ko lang sabihin, as ikaw na nagsisimula ngayon, kailangan yung mga pumapasok sa'yo, kahit user pa lang, ma-embrace mo na kagad mag-build ka na ng relationship. Pinaka-importante parang jowa mo yung downlines mo. Sabi nga, jowain mo, asawahin mo, hindi literal. Okay? So, kailangan, andun yung connection yung dalawa. Kaya nga sa manual, you must need to connect and communicate to your mentor. 'Di ba? Yung mentor sa downlines, yung downline sa mentor. Parang si mentor may regress all the time sila mentor na yun, may kasama nila. Alam mo yon, na-embrace nila mentor na yun, may magkakasama sila. So aasawahin mo. Ituturo mo kung ano yung alam mo, tapos yung mga negative sa isip niya, yung mga hindi pa maganda sa attitude niya, yun yung mga unti-unti mong babaguhin. Okay? So, mahirap kasi nga, we dealing with people. And iba't iba naman tayo ng nanay, iba't iba tayong background, iba't iba tayong ugali. So ang hirap talaga pakisamahan at ang iba't ibang tao. Pero kaya nga tayo dumadaan sa DISC para ikaw, kunwari DISC, tama? Ikaw yung mag-a-adjust. Being a mentor, ikaw yung kailangan mag-adjust dun sa mga down the lines mo kahit attitude, may attitude problem yan. Alam mo yun, kahit pasaway yan, kahit anong katangian meron yan, susukatin kasi yung pasensya mo eh. And kapag bumigay yung pasensya mo at sinabi mong ayoko na sa'yo, hindi mo mabibuild yan. So pag binigyan ka ng isang leader or isang downline na matigas ang ulo, ayaw sumunod, acne, ikaw yung gagaling kung paano siya mahahandle or kung paano siya mabibuild. Pero kung sa isang tao pa lang na yan, bumigay ka na, ay hindi ka bibigyan ng malaking organization. Kaya tayo nag-aaral, kaya tayo nag-undergo sa training para kapag binigyan ka na ng mga down the lines, alam mo na kung paano i-handle. As ikaw, hindi naman nahihirapan sa yung mentor mo, si Mentor Michelle, sila Mentor Nika kasi nga gusto mo rin yung ginagawa mo. Paano kapag yung downlines mo, kumbaga hindi niya talaga totally gusto yung negosyo, 'di ba? User lang or on and off lang. So kapag hindi mo na-build to, 'di ba? Panibagong build ka na naman. Hindi mo na-build to, panibagong build ka na naman. So ite-testing talaga yung patience natin, yung pasensya natin, yung knowledge natin kung paano mo siya maiaayos. Okay?
maraming pagsubok na pagdadaanan lalo na sa mga down the lines, 'di ba? Pero sabi nga, kung ano ka sa mentor mo, possible yun din yung magiging downlines mo. So kung mabait ka sa mentor mo, yes mentor ka, possible, 'di ba? Yun din yung mga makukuha mong downlines, down the lines. Meron lang magiging mga pasaway diyan na kailangan mong tiyagain. Ganon siya. Kasi pag hindi mo matyaga yan, paano kung puro ganun yung ibigay sa'yo? Ay wala, hindi ka makakabuild. Okay? So, ayun lang. Kailangan mong ayain sa training. Kailangan lagi kang naka-connect sa kanya. Kamustahin mo siya, anong ginagawa niya, bigyan mo siya ng mga trainings, ipasok mo siya sa mga Zoom, 'di ba? Mag one-on-one training kayo, mag-brainstorming kayo, 'di ba? Alamin mo 'yung buhay niya. Yun talaga aalamin mo 'yung buhay niya, promise. Para maging in deep 'yung relationship niyo, aalamin mo 'yung buhay niya. Parang kami nila mentor na Yomi, nila mentor ni, alam namin buhay namin, 'di ba? So ganun lang. Ganun po, mentor Jenny. Next question po, Mentor Mary Grace. Pa-unmute daw po, mentor Mary. Ayan. Ayan na po. Okay na. Hello po, Mentor Ryan. Tanong ko lang, kung kasi isa na rin, nagtatry ako mag-ads. Then, yun nga, bago lang, may mga nagahaw, ganyan. Meron na po ba rin kayo na-encounter na yung ang mahal, tapos nagiging, ano nyo na rin po, nagiging, napapa-join nyo na rin. And then, paano nyo po na yung napa-upsell po yung lower package to higher package? Yung mga ganun po. Ang Thank mahal. you. Opo. Puro Yun ganun naman lang po, po nangyari. yun Bago po lang po talaga kasi yung usual. Ano po yung ads nyo? Local or international? local lang po. Local. Usually po talaga ganun ang mahal, no? Mm. Pero pero yung true chatting lang po yung sinasabing ang mahal. Yes po. Tapos may once, nito kanina lang, may tinatanong niya ako kung legit daw ba ako, ganyan. Tinry ko siya kasi inadapt ko yung sinabi ni Mentor Mark na i-call ko na agad. Tinawagan ko din siya na, yun nga, tinawagan ko. Then nagpakilala nga ako na legit. Sabi niya, yan, okay yan sa akin. Sabi niya na legit ka nga. Sige, sabi niya, pag-iisipan ko yan. At least friend na tayo sa Facebook. Ganon. Yun, isa pa lang po yung nakausap ko through call talaga. Na medyo lang, quick lang siya. Opo, video call po. Quick, very quick lang po siya na parang introduce lang yung IM po. Ganun. Ayun. Usually sa Pilipinas talaga, yun talaga yung more on product users sila dito sa Pilipinas. And talagang mai-encounter mo yung mahal-mahal na yan, lalo na sa Pilipinas. Okay? And then, kailangan talaga maset din ng talk. Yung talk na pepresentan mo, kasi kapag short call lang, hindi kasi nila maiintindihan eh. Hindi nila mauunawaan kahit yung kasi sa verbal explanation, hindi lahat magsisink in eh. Oo, saka nagsisimula ka pala mag-ads, tama? Opo. O ganun. Ganun talaga, mens. Usually, ganun talaga. If I were you, mens, kung kaya naman mag-budget, sa Pilipinas, makakakuha ka silver, copper, product selling, gold, minsan makakachamba ka ng higher package. Pero ang market talaga ng higher package, international. Kung bakit lumaki ang Team Generals, team nila Naomi, Conquerors, Warriors, it because of Facebook ads sa iba't ibang bansa. Sa iba't ibang bansa. Kasi sa una, susugal ka talaga. To give you an idea, sa buong IM Worldwide, kami po yata yung pangalawang nag-Facebook ads. Kami, sa buong IM Worldwide. Una ang Spartan, pangalawa po kami. Ang Team Generals. Opo. Kami yung unang nasunugan, kami yung unang nag-go sa, kumbaga, tawag dito? Yung dumaan sa tama at maling proseso, alam mo yun, kami naka-encounter ng ganun eh.
bago na timpla yung tamang pag-a-add sila Mentor Nika, Mentor Jonathan, Mentor Sheila, sila yung talagang ano natin sa ads. So, kung dito sa Pilipinas, tapos ang budget mo, good for 10 to 15 days lang, mas maganda kasi budgeted siya ng mga 1 month. Kasi, ang ads kasi, talagang sunugan talaga ng pera siya. Sunugan, pero it's worth it. Kasi isa o dalawang tao lang ang makuha mo dyan na sobrang potential. Yun kasi yung magpapasabog ng ads mo. At the same time, kapag nag-ads ka kasi sa ibang bansa, okay? So ngayon, kung paano mo sila nakuha, yun lang din yung sasabihin mo sa kanila na mag-add sila within that area. Parang sila Mentor Naomi, Conquerors. Nag-add sila sa US. Lahat ng taga-US nag-ads. So nasakop natin yung most of mga US na nag-ads. So ang bilis ng market, ang bilis lumaki ng organization kasi naka-Facebook ads. So kung ang market mo dito sa Pilipinas, expected mo na maraming how-how de kalabaw, plus, plus, more on product selling lang yan, copper, silver, gold, minsan makakachamba ka nga ng jade or ano, pero kailangan yung budget mo, good for 1 month, kailangan mahaba ang PC mo eh. Kasi kung itatry mo lang, masusunugan ka, tapos mag-stop ka, tapos magbabudget ka ulit. Wala namang masamang mag-try. Okay naman yun. Kaya lang, kung mag-ads ka lang din naman, mas maganda yung meron ka na ng pang dugtong hanggang 1 buwan. Kasi ang trial nito nasa siguro 1 to 2 weeks or sabi natin 1 month kasi parang ganun siya, no? Engaging, alam mo yan, more on inquiries. Yung minsan na ipindot lang, alam mo yan. So, yun yung mga may encounter mo. Lalong-lalo na kung hindi mo naman mape-presentan call lang tapos chat lang. Hindi nila makukuha yung full information, walang interaction, walang explanation. So, mahirap talagang i-deal yun doon sa higher package. So, tapos darating sa point sasabihin mo parang nalugi lang ako sa ads, parang wala namang pumasok. Question, magkano yung budget mo? Plus hanggang kailan ka nag-ads? Sayang. Ganun siya. Ayun. Sige, Mens. Thank you po ah. Thank you po. Welcome, Mens. Welcome. Tayo sa abroad ulit. Medyo nag-budget pa. O, budgetan mo, Mens. Kasi makakuha ka lang doon. Dugtong-dugtong yung promise. Opo. Thank you po. Welcome po, welcome. Thank you, Mentor Mary Grace. Next question po, Mentor Critel Gonzalo. Hi po, amazing morning po. Pasensya na naka-off cam po ako, nagpapa-breastfeed po kasi ako. Sige Pero lang gusto ko po. lang din po kasi itong itanong, kasi since bago pa lang po ako, paano nyo po na-handle na gawin po yung business, tas may matinding problema po kayo, tapos working pa, ano po kaya yung mindset na dapat kong yung dapat ko po na isipin kasi minsan sobrang hirap pong pagsabay-sabayin yung personal problem, yung work problem, tapos parang nawawala po ako sa focus sa nagawin yung business. Kaya ayun din po yung gusto kong matutunan, yung mindset po na makapag-focus po ako sa business while working and may problem din po. Ayun. And thank you, Mentor Crisel. Ayun, yun nga, sabi nga, mindset is everything. So talagang change your mindset. At the same time, Mens, dito po sa 35 participants, for sure naman po, lahat to may problema rin, no? Lahat po tayo may problema, no? So, it's how we handle the problem, no? Kumbaga, pag ang problema natin, hindi pa siya between life and death, alam mo, hindi pa buhay ang labanan, alam mo yun, hindi ka pa kasi yung mga between life and death nga, lumalaban no? Yung nagkikritical na, di ba? Yung buhay na yung usapan pero lumalaban pa rin. So what I mean to say, Mens, is normal na magka-problema kahit anong problema pa yan. And yun nga, ang problema natin is depende kung papaano natin siya, kumbaga, iti-take as a problem. Kumbaga, kunwari, kami malaki din problema namin, pero alam namin na problema lang siya na which is masusolusyonan din siya in the end of the day. Parang ganito lang yan, Mens. Kung alam niyo yung problema nila Lucky Manzano dati na sobrang well-known naman sa buong
Pilipinas na parang 'di ba naging scammer siya blah blah blah, na broadcast siya. Pero ngayon wala na issue pero for sure na stress din siya doon. Sobrang na problema din siya at ang buong pamilya niya, tama? Asawa niya. Sobrang stress yun. Pero ang katunayan, nalagpasan din niya. Parang sila Chito Miranda dati, mayroong scandal na which is, alam mo yun, malaking problema din yun, mens, di ba? Kasi hindi lang ilang tao nakakaalam na sobrang napakadami din. So, ibig sabihin, yung problema talaga is normal na dumarating sa ating buhay, normal din na nawawala. So, kung ang problema ang laging i-stick natin sa mind natin, talagang maa-out of focus tayo sa mga ginagawa natin. Okay? So, change your mindset. Isipin mo na si Iron Moldway yung magiging sagot sa problema mo na which is kapag tinrabaho mo to ng kahit sabi mong part-time ka, kahit may problema ka, kapag nag-focus ka sa negosyo natin, in the end of the day, kung ano man problema meron ka, when it comes sa finances or sa health, unang-una, talagang pera naman yung kailangan natin, tama? So, ako kasi, alam ko na ang magiging kasagutan sa mga problema namin is share worldwide. So, kahit anong problema ay dumaan sa amin, 'di ba? Ang iniisip kagad namin solusyon. Paano namin masosolve yung problema namin? So, ang magiging solusyon si I'm worldwide, kailangan ko maging focus, kailangan kong humataw, kailangan kong i-build yung tao, kailangan akong mag-direct, kailangan akong magbenta. Kasi kapag magpapakain tayo sa problema natin, talagang maging stagnant tayo. And iisipin natin na parang ang worst ng buhay natin, tama ba yung pinasok natin, parang ang hirap gawin, parang gusto ko na mag-quit. Alam mo yon? Imagine niyo nga ngayon, ito ha, mga mentors ha, kumbaga ano lang din, no? Tawag dito, tingnan niyo po sila, ano ko lang naman to, na isip ko lang. Di po ba, no, sila, si BP Sara, di ba? Vice President na yon. Sobrang worst din yung problema noon. Di ba? Kumbaga, kung i-compare yung problema natin sa problema ng ibang tao, yung sa atin, basic lang yun. Kung ano man yung problema ang kinakarap natin. Kita nyo nga po, no, Vice President na yan, pangalawa sa pinakamataas na tao sa buong Pilipinas. Pero, alam mo yun, even siya na may problema, no, ang laki din ng problema niya. Pero paano niya hinahandle yung problem niya? It's how we handle the problem, eh. Hindi kung ano yung problemang darating sa buhay natin tapos kakainin tayo ng problema. Okay? Tandaan natin na kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, mens, kung nasan man tayo ngayon, dito kasi tayo tinanim ni Lord. For example, most of us, hindi naman natin pinlanong mag-networking. Tama? Tama mo ba? Hindi natin pinlanong mag-networking. Wala sa hinagop ba yun ang isip natin na magne-networking tayo. Pero, sabi nga, kung saan ka dinala ni Papa God or itinanim, doon ka pagyayabungin. Sa madaling salita, binigyan na tayo ng Diyos ng awa, di ba? Lalagyan lang natin ng gawa. Okay? So, eto na yun eh. Kumbaga, si Iron Worldwide, kayang-kayang ibigay lahat ng pangangailangan natin. Okay? So, kailangan lang natin makita yung importance na mahalin yung negosyo natin at seryosohin siya. Para kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, mens, di ba? Kumbaga, malalampasan din naman yan eh. Connect ka sa mentor mo, tama yan, lagi kang attend ng trainings. Tapos, kami kasi ginagawa namin, mens, talagang, alam mo yan, nanonood kami ng mga motivational about sa mga, alam mo yung motivational about kay God. Kasi nakakapag-enlighten yun eh. Na lahat pala ng problema pinagdadaanan natin, inalaw talaga ni Lord yan para to make us stronger. Alam mo yon? Inalaw talaga yan eh. Ibibigay talaga sa atin yan kung talaga bang kumbaga bang para dito ka ba talaga? Sige nga, bigyan kita ng challenges kahit ang dami mo mga iniisip ngayon. Kahit may anak ka, kahit may sakit ka, kahit may trabaho ka, tingnan nga natin kung deserve mo ba na talagang dito kita inilagay eh. Tingnan natin kung paano mo siya didiligan or papalaguin. Okay? So yun lang, mens, no? Basta hindi pa between life and death yung problema natin, lilipas din yan, promise. Diba? Proven and tested na yan. Ito na lang mga mentors, ha?
isipin po natin yung pinaka-worst at pinaka-mahirap na problema ang pinagdaanan natin sa buong buhay natin. Na yun tayo yung naka-encounter yung pinaka-worst na problema na na-encounter natin sa buhay natin. Question, nalampasan po ba natin? Pinaka-worst simula nung nabuhay tayo di po ba nalampasan naman natin? Tama? Tama po, di ba? Lahat naman tayo may mga pinagdaan ng pinaka-worst na problem sa buong buhay natin. Pero nalampasan po natin So ibig sabihin, kung ano man yung nakapiece sa atin right now, malalagpasan din po natin yan. Okay? So pray lang po. Pray lang talaga. Walang ibang dapat Walang ibang dapat gawin or panaligan kundi si Lord talaga. Prayers can move mountain. Diba? So yun lang po, mentors. Kapit lang. Kapit lang, besh. Kaya yan. Marami tayong magtutulong-tulong dito. Don't worry. Thank you, Mens. Thank you po. Thank you, Mens. Next question po si Mentor Naomi Guevara. Hello po. Amazing morning po, Father. Amazing morning, mentors. Pasensya na po sa boses, medyo masama ang pakiramdam. Father, ito lang po ang tanong ko. Gaano po kaimportante po na magkaroon po ng results tulad po ng paglabas po ng car? Kasi po parang parang nakakatakot or nag-aalangan po na maglabas po ng car. Ayun lang po. Thank you. Nako, Ate Naomi, sobrang pinaka-importante na kailangan maglabas ng result. Dati po, alam nyo po, kung naintindihan po namin na mas maaga yan, siguro po, hindi pa siguro, malamang sa malamang, sports car or naka-supercar na po kami. Kung sumunod po kami kagad sa mga mentor namin. Kasi kaya naman po before Kaya naman kulang lang po tayo sa lakas ng loob. Mas nananaig yung takot. And then, natatakot tayo na, syempre, baka mabatak, wala pa naman ako mga leaders, wala pa naman akong passive income. Kung titingnan po natin yung mga yung mga excuses ba yan? Puro negative side siya Pero what if kung maglalabas ng kotse, 'di ba doon ka magkaroon ng malaking grupo? 'Di ba doon ka magkaroon ng passive income? Kasi nakatingin lang tayo doon sa isang side. Kasi naka-focus tayo kung ano yung current situation natin ngayon. So marami pong naglabas ng kotse na nabatakan. Marami din po naglabas ng kotse na mas nagkaresulta. Alin ka doon? Alin yung gusto mong mangyari doon? Maraming naglabas ng kotse na ang unang pinuhunan lang is lakas ng loob at paniniwala sa sarili. Kasi sa kumpanya, given Di ba? May tanong pa po ba about sa company? Meron pa bang doubt sa company? Wala na po, no? So, ang malaking question mark na lang po na nananaig sa ating sarili is yung takot sa sarili natin. Baka di ko makaya, baka mabatak, wala pa akong organization, wala pa passive income, hindi nga ako makabenta minsan, kulang ako sa DR. Yung resulta kasi, ang magpupush sa'yo na hindi mangyari yung baka-baka na yon. Kailangan kong mas magsumipag para at least meron akong benta, meron akong ma-DR. Para yung mga magiging DR ko, magiging leaders ko sila. At the same time, kapag mga naging leaders ko sila, makaka-create ako ng passive income. So, ang wala po talaga sa mga distributors, majority is yung lakas ng loob na tumatagal. Di ba? Kasi kahit anong push naman sa'yo ng mentor mo, kahit anong marinig mo sa mga training na kailangan mo maglabas ng resulta, kung ikaw mismo sa sarili mo, ayaw mo, di siya mangyayari. Mahirap na ilabas ang isang resulta na kung ikaw mismo, hindi ka kumbinsido. Kung wala kang tapang at lakas ng loob sa sarili mo, huwag mo lang ilabas. Kasi baka mamaya, i-blame mo na yung mentor mo, i-blame mo na yung sarili mo, i-blame mo pa yung mentor mo. Pero kung gaano siya ka-importante, sobrang napaka-importante siya kasi it will create result. Hindi lang po siya basta nilabas, dapat po na ma-maximize talaga siya. So pag nagkakotse ka, maximize mo. Maximize po natin. Okay, ipang market po natin. Because of Iron Worldwide, because of Barley, tapos kailangan nasa office ka rin, may mga transaction ka.
Huwag po kayong mag-alala kasi pag inalaw ni Lord na ibigay yung bagay na yan na pinag-pray mo, kumbaga hindi niya papabayaan na mawala o mabaliwala eh. Kapag inalaw niya, sa ayaw mo mat sa hindi, kapag nakukonfuse ka pa, tapos inalaw niya, na-push ka, 'di ba? Kailangan mo lang lagyan ng matinding action. Platinum po kayo, tama? Opo. Opo, platinum. So, mahirap ang negosyo, pero mas mahirap ang walang resulta. Mahirap magnegosyo kung wala kang resulta. Mahirap magnegosyo kung wala kang resulta. Paano mo paano mo ipang-market sa mga kliyente mo, sa mga malalaking kliyente mo yung product selling mo lang? Paano mo ipang-market sa kliyente mo yung income mo sa portal mo na yun lang? Kaya ang kahalagahan ng paglalabas ng resulta, yan kasi yung makaka-create at makakadagdag, 'di ba? Doon sa income mo, doon sa mga leaders mo, gawin mo siyang kumbaga yung mga nataniman mo kasi, may inspire sila eh. Ang kailangan lang yan, doble sipag. Pag nabatak yan, kasalanan mo. Pag hindi nabatak yan, kasalanan mo rin. Ganun lang naman yun, mens. Kailangan lang natin magkaroon ng lakas ng loob. Kasi, nandun tayo sa kumpanya na kung saan nakadesign ang komplan natin sa malaking kitaan. Matakot ka na lang kung yung platinum package mo kada DR mo 3.5 lang or 1.5 lang. Di ba? Hindi eh. Di ba? So, malaki po yung malaki yung balik. So, lagyan nyo lang po ng lakas ng loob at paniniwala sa sarili mo. Kasi kung paniniwala sa mentor mo marami nang napatunayan, pati ang kumpanya. So ikaw, tayo po, kailangan meron din tayong mapatunayan sa mga magiging kliyente natin at sa mga downlines natin. Sabi nga, pag may nauna, may susunod. Ganun lang naman yun. Kasi kapag hindi mo sisimulan ate, kailan? Diba? Kumbaga, this is the right time talaga. Kaya po yan, kaya po yan. Ayan, Ate Naomi. Thank you po, Father. Salamat po sa info. Congratulations, congratulations. Thank you. Salamat po. Okay, Elsa. Welcome po, Next welcome. question po, si Mentor Elsa. Mentor Elsa. Amazing morning po. Sorry, nakapajama pa ako. Hindi ako Okay lang, tita. Okay lang po. Amazing morning, mentor. Sa lahat ng mentors, amazing morning, Mentor Ryan. Nako, thank you so much sa maraming learnings. Meron lang akong concern kasi may mentoring ako sa isang leader kahapon. So, tama-tama, nandyan po kayo. Yung question po is, naka-Jade package po siya and hindi ko po siya masagot ng sigurado doon sa kasi hindi pa po siya mover. Pero marami siyang napapay in na associate package. Yun like silver marami po. So yung hindi niya na po ba makukuha yung Give Me 5 na bonus? Instead, kung siya po ay maging mover, for now, hindi po siya mover. Pero, ang tanong ko, hindi na po ba niya yun makukuha yung Give Me 5 bonus na yun? Siguro may dalawang set na siya na na um, Give Me 5. Ayun, Tita Elsa, makukuha niya po yun. Maiipon lang naman po yun dun sa account niya. So, kailangan lang munang maging mover. Oh, okay. So, hindi naman po pala yun mawawala. Ay, hindi po, hindi po. Okay. Yun lang po ang concern ko kasi hindi ako sinabi ko din yung sabi ko baka hindi naman mawala. Hindi lang po ako nakasigurado kasi hindi pa baka lang po, baka ako nandiyan lang yon. So ang pinupush ko sa kanya maging mover po. Apo. Andun lang po yung Tita Elsa. Basta po mag-mover muna siya para po at least pumasok po yung kanyang bonus po. Kung nakaka-push po siya. Okay, thank you so much po. Welcome po, Tita.
Okay. Thank you, everyone. Okay po. Okay na po. Wala na po tayong question, mga mentors. Okay po, bago po tayo matapos, meron lang po kaming ibibigay sa inyo, mentor Ryan, for participant. Certificate of appreciation. The certificate is proudly present to Mentor Ryan De Jesus for giving your precious time for our Angels leaders and sharing your valuable wisdom and inspiring story this 24th of November 2024. Thank you, Mentor Ryan. Welcome po. Picture muna po. Picture tayo, mga mens.